Nang magkasakit ang anak ko ay nagmakaawa ako ng tulong sa mga magulang ko. Tinawanan lang nila ako. Hayaan mo nang mamatay ang anak mo. Nagpakalayo-layo ako at pagsapit ng Lunes nakatanggap sila ng liham mula sa akin. Sinusubok ko lang kayo. 100 missed calls ang natanggap ko. Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa oras na binabasa mo ito, may isang taong katulad ni Maricela na tahimik lang na lumalaban sa buhay. Walang ibang inaasahan kundi ang sariling lakas, dasal at pag-ibig para sa anak. Sa bayan ng San Isidro, kilala ang apelyidong Veira. Hindi dahil sa kabutihan, hindi dahil sa malasakit. Kilala sila dahil sa laki ng kanilang bahay na nakatayo sa tuktok ng burol, sa lawak ng kanilang mga lupain at sa paraan ng pagyuko ng mga tao kapag dumadaan ang itim nilang sasakyan sa harap ng palengke. Kapag narinig mo ang pangalang Donato Veira, ang unang papasok sa isip ng mga tao ay kapangyarihan. Kapag narinig mo naman ang pangalang Perlita Veira, ang maiisip ng marami ay ginto, alahas at mga ngiting malamig na parang hindi marunong maawa. Pero sa loob ng napakalaking bahay na iyon, may isang anak na lumaki na parang dayuhan. Si Maricela Veira. Maganda si Maricela, ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga sa kanya. Mas kilala siya noon sa eskwelahan bilang tahimik na batang laging nasa unahan ng klase, laging may hawak na libro, at laging pinupuri ng mga guro dahil sa talino niya. Mula elementarya hanggang high school, halos wala siyang iniuwing marka na mababa. Kapag may quiz bee, siya ang pinapadala ng paaralan. Kapag may essay contest, pangalan niya ang binubulbong ng prinsipal. Ngunit sa sariling tahanan, hindi sapat ang lahat ng iyon. Honor ka na naman. Malamig na tanong ni Donato, minsang iniabot ni Maricela ang medalya niya. Mabuti, pero tandaan mo, hindi medalya ang nagpapatakbo ng pamilya. Pangalan, impluensya, tamang desisyon sa buhay. Gumiti noon si Maricela, umaasang kahit papaano ay may maririnig siyang salitang, "Magaling ka anak," pero walang dumating. Si Perlita naman, habang inaayos ang perlas sa kanyang liig, ay tumingin lang sa kanya mula ulo hanggang paa. "Ang payat mo, hindi bagay sa iyo ang damit mo. Paano ka haharap sa mga bisita kung lagi kang mukhang mahirap?" Doon pa lang, bata pa si Maricela, naramdaman na niyang sa bahay nila, hindi ka minamahal dahil anak ka. Minamahal ka lang kapag may pakinabang ka. May isa pa siyang kapatid, si Criselda Veira. Mas bata sa kanya ng 2 taon, ngunit kabaligtaran niya ang ugali. Kung si Maricela ay tahimik at masipag, si Criselda naman ay palaban, maarte, at sanay makuha ang lahat ng gusto. Hindi man siya kasing talino ni Maricela sa eskwelahan, siya naman ang paborito ng kanilang ina dahil marunong siyang sumunod sa imahe ng pamilya. Kapag may handaan, si Criselda ang ipinapakilala ni Perlita sa mga bisita. "Ito si Criselda, ang bunso naming napakaganda. Siguradong bagay sa politika o negosyo balang araw." At si Maricela? Madalas nasa gilid lang, nakatayo, tahimik, hawak ng tray ng juice, o kaya ay tumutulong sa kusina kahit anak din naman ng may-ari ng bahay. Hindi man niya sabihin, nasasaktan siya. Ang taning taong nagpaparamdam kay Maricela noon na mahalaga siya ay ang kanyang lola, si Severina Veira Latagan. Kapatid ito ni Donato, isang matandang babae na mahina na ang tuhod, ngulit matalas pa rin ang mata at isip. Hindi kasing yaman ng mga Veira ang buhay ni Severina, ngulit may lupa siyang minana mula sa kanilang mga ninuno. Isang tahimik na bahagi ng San Isidro, malapit sa ilog, puno ng punong mangga at kawayam. "Maricela," sabi ng lola niya isang hapon habang magkatabi sila sa duyang, "huwag mong hayaang sukatin kanila sa apelyido mo. Ang tunay na yaman ng tao, hindi nasa bahay, hindi nasa lupa, nasa puso at paninindigan." "Pero lola," mahinang sagot ni Maricela, "bakit parang kahit anong gawin ko, kulang pa rin ako sa kanila?" Hinaplos ni Severina ang buhok niya. Kasi may mga taong hindi marunong mahalang ng walang kapalit. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala kang halaga. Baka nga mas mahalaga ka pa kaysa sa kanilang lahat.
Ang mga salitang iyon ang naging sikretong lakas ni Maricela habang lumalaki siya. Hanggang sa dumating ang araw na mas lalong lumalim ang sugat sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. Sa edad na 23, tapos na si Maricela sa kursong accountancy. May mauyo siyang trabaho sa isang maliit na auditing firm sa Maynila. Ngulit pinauwi siya ng kanyang ama sa San Isidro dahil may mahalagang usapan. Dawang pamilya. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng mahabang hapagkainan, mamahaling plato, at mga mukhang hindi niya inaasahang makita roon. Naroon si Mayor Hilario Montalban, kasama ang asawa nito at ang anak nilang si Gregor Montalban, isang lalaking mayabang, kilala sa bayan dahil sa magagarang sasakyan at maingay na barkada. Hindi pa man nakaupo si Maricela, alam na niya ang nangyayari. "Anak," sabi ni Donato habang kunwari mahinahon ng boses. "Matagal nang magkaibigan ng pamilya natin at ang mga Montalban. Napag-usapan namin na bagay kayo ni Gregor." Napatigil si Maricela. "Pa, anong ibig ninyong sabihin?" Ngumiti si Perlita pero walang init ang ngiting iyon. "Huwag kang magpanggap na hindi mo naiintindihan. Nasa tamang edad ka na. Si Gregor ay kanak ng mayor. Maganda ang magiging kinabukasan mo. Maganda rin ito para sa negosyo ng pamilya." Napatingin si Maricela kay Gregor. Nakangisi ito habang iniikot ang baso sa kamay. "Don't worry, Maricela," sabi nito. "Aalagaan naman kita, basta matuto ka lang sumunod." Parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib ni Maricela. Hindi siya makapaniwala na ang buhay niya ay pinag-uusapan parang lupang ibebenta, parang negosyong kailangang pirmahan. "Hindi po ako papayag," mahina pero buo niyang sinabi. Natigilan ng lahat. Nanlaki ang mata ni Perlita. "Ano?" "Hindi po ako magpapakasal kay Gregor. Hindi ko siya mahal at hindi po ako ari-arian na pwedeng ipamigay para sa koneksyon." Dumilim ang mukha ni Donato. "Maricela," mariin niyang sabi, "huwag mong ipahiya ang pamilyang ito." "Ang mas nakakahiya po," sagot niya habang nanginginig ang boses, "ay ang ipagkasal ang anak ninyo sa taong hindi niya mahal para lang lumakas ang pangalan ninyo." Tumayo si Donato at malakas na naihampas ang kamay sa mesa. Kumalansing ang mga kutsara at baso. "Masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo." Noong gabing iyon, nagsimula ang tunay na pagtalikod ng pamilya Vera kay Maricela. Lalo pa itong lumala nang malaman nilang may minamahal na pala siya, si Raviel Sarmiento, isang mekanikong nagtatrabaho sa maliit na talyer malapit sa terminal. Si Raviel ay hindi mayaman, hindi rin siya galing sa kilalang pamilya. Ulila na siya sa ama at ang ina niya noon ay may sakit, ngunit mabait siya, masipag at may simpleng pangarap, magkaroon ng sariling talyer at bumuo ng pamilya na hindi kailangang matakot sa bawat bukas. Una silang nagkakilala ni Maricela nang masiraan ang lumang kotse ng auditing firm sa gitna ng ulan. Si Raviel ang tumulong sa kanya kahit gabi na. Basang-basa ito noon, may grasa ang mga kamay, ngunit hindi siya naningil ng sobra. "Miss, wag na kayong bumaba, maputik. Ako na ang bahala." "Marunong ka talagang mag-ayos ng kotse?" tanong ni Maricela. Napangiti si Raviel. "Hindi lang kotse. Minsan pati buhay, inaayos din paunti-unti. Kaso mas mahirap yon." Hindi alam ni Maricela kung bakit siya natawa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may kausap siyang hindi tumitingin sa apelyido niya. Hindi siya Vera sa mata ni Raviel, siya ay si Maricela lang. Doon nagsimula ang dalas nilang pagkikita. Sa karinderya ni Aling Tesang Malvar, sa gilid ng simbahan matapos ang misa, sa palengke tuwing linggo. Unti-unti, natutunan ni Maricela kung paanong ngumiti nang hindi kinakailangang magpanggap. Ngunit para kay na Donato at Perlita, si Raviel ay kahihiyan. "Isang mekaniko?" Halos mapasigaw si Perlita nang malaman ito. "Iyan ang ipapalit mo sa anak ng mayor?" "Ma, hindi ko po siya ipinagpapalit kahit kanino. Mahal ko siya." "Mahal?" Sarkastikong ulit ni Donato. "Ang pagmamahal, kinakain ba? Ipinambabayad ba sa ospital? Ipinagtatayo ba ng bahay?"
Tahimik na tumulo ang luha ni Maricela. Hindi po pera ang hinahanap ko sa buhay. Tumawa si Criselda mula sa hagdan. Kaya siguro bagay ka sa mahirap, ate. Pareho kayong walang ambisyon. Sinampal ni Perlita si Maricela noong gabing iyon, hindi dahil may ginawa siyang masama, kundi dahil pinili niyang maging malaya. Kinabukasan, pinalayas siya. Walang formal na paalam, walang yakap, walang luha mula sa mga magulang niya. Isang maleta lang ang dala ni Maricela nang lumabas siya ng gate ng mansyon. Si Mang Saro, ang matandang hardinero, ang taning sumunod sa kanya hanggang sa kalsada. "Ma'am Maricela," tawag nito, naninginig ang boses. "Pasensya na kayo, wala akong magawa." Ngumiti si Maricela kahit basang-basa ang mata. "May nagawa na po kayo, Mang Saro. Naging mabait kayo sa akin." Inabot ng matanda ang maliit na supot na may lamang tinapay at kaunting pera. "Baunin niyo po, hindi ko alam kung saan kayo pupunta." Doon tuluyang naiyak si Maricela. Hindi siya niyakap ng sariling ina, pero ang hardinero nilang halos isang buhay nang nagsisilbi sa pamilya ang nag-abot sa kanya ng malasakit. Lumipas ang mga taon. Pinakasalan ni Raviel si Maricela sa maliit na simbahan ng San Isidro. Walang dumating mula sa pamilya Vera. Ang naroon lang si Aling Tesang, Mang Saro na pahilim na dumalo, ilang kaibigan ni Raviel sa talyer at si Drina Salcedo, ang matalik na kaibigan ni Maricela mula kolehiyo. "Sis," Bulong ni Drina habang inaayos ang simpleng belo ni Maricela, "sigurado ka na rito?" Tumingin si Maricela kay Raviel na naghihintay sa altar. Simple ang barong nito, may kaba sa muka, pero puno ng pagmamahalang mga mata. "Oo," sagot ni Maricela. "Ngayon lang ako nakaramdam na pinipili ako hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal ako." Naging mahirap ang buhay nilang mag-asawa, pero hindi naging malungkot. Tumira sila sa maliit na inuupahang bahay malapit sa palengke. Ang bubong ay maingay kapag umuulan. Ang kusina ay masikip. Ang banyo ay kailangang buhusan ng tubig mula sa drum. Pero sa bawat sulok ng bahay na iyon, may tawanan, may amoy ng sinangag sa umaga, may kwentuhan bago matulog, may mga pangarap na kahit maliit ay totoong kanila. Nagtrabaho si Maricela bilang bookkeeper sa bakery ni Aling Tesang. Hindi malaki ang sahod, ngulit sapat para makatulong sa araw-araw. Si Raviel naman ay patuloy sa talyer, madalas umuuwi na pagod, ngulit may dalang pandesal o saging para sa asawa. Isang gabi, habang nagbibilang si Maricela ng kita ng bakery, umupo si Raviel sa tabi nito at inilapag ang isang maliit na pares ng medyas pambata. Natigilan siya. "Raviel," napangiti ito. "Hindi ko alam kung lalaki o babae, pero gusto ko lang mauna." Makalipas ang ilang buwan, isinilang si Nilo. Si Nilo Sarmiento. Isang batang may bilugang mata, maputing pingi, at ngiting kayang magpawala ng pagod ni Maricela kahit halos hindi na siya natutulog. Habang lumalaki si Nilo, lumalabas ang kakaibang hilig nito sa pagguhit. Hindi laruan ang madalas nitong hanapin, kundi papel at lapis. "Ma, tingnan mo po," sabi nito minsan habang ipinapakita ang ginuhit na eroplano. "Balang araw, sasakay tayo dito. Dadalhin kita sa lugar na walang naninigaw." Napahinto si Maricela. Napatingin siya kay Raviel na tahimik ding nakikinig mula sa pintuan. Lumuhod siya sa harap ng anak at hinaplos ang pingi nito. "Bakit mo naman nasabi yun, anak?" Nagkibit balikat si Nilo. "Kasi po, minsan umiiyak ka kapag akala mo tulog ako." Yumakap si Maricela sa anak. Sa murang edad, nararamdaman na ni Nilo ang bigat na pilit niyang itinatago. Sa kabila ng hirap, naging buo ang mundo nila, hanggang sa dumating ang aksidente na nagpabago ng lahat. Isang hapon, hindi umuwi sa oras si Raviel. Akala ni Maricela ay overtime lang sa talyer. Ngunit pasado 7:00 ng gabi, dumating ang kaibigan nitong si Kuya Temyong. Putla ang mukha at halos hindi makapagsalita. "Maricela," garalgal ang boses nito. "Si Raviel, na aksidente sa construction site.
Tinawag kasi siya para ayusin ang generator. Bumigay ang bakal sa taas. Parang tumigil ang mundo ni Maricela. Sa ospital, nakita niya si Raviel na puno ng sugat. Hirap huminga, ngunit pilit pa ring ngumiti nang makita siya. "Marie," bulong nito. "Huwag kang magsalita," umiiyak niyang sabi. "Gagaling ka! Naririnig mo? Gagaling ka!" Tumingin si Raviel sa maliit na sinilo na nakayakap ni Drina sa gilid ng kwarto. "Alagaan mo siya," mahina niyang sabi. "Sabihin mo sa kanya, hindi ko siya iniwan." "Raviel, huwag! Sabihin mo rin sa sarili mo na hindi ka nagkamali sa pagpili ng buhay natin." Iyon ang huling malinaw na salitang narinig ni Maricela. Pagkatapos ng libing, muling tumahimik ang maliit nilang bahay. Nandun pa rin ang mga gamit ni Raviel, ang lumang jacket na nakasabit sa likod ng pinto, ang tasa niyang may bitak, at ang kahon ng tools sa ilalim ng mesa. Pero wala na ang boses niyang nagsasabing, "Marie, pahinga ka muna." 3 taon mula nung namatay si Raviel, nagpatuloy si Maricela. Hindi dahil madali, kundi dahil may batang umaasa sa kanya. Tuwing madaling araw, gumigising siya para pumasok sa bakery ni Aling Tesang. Si Nilo naman ay iniiwan niya kay Lira May, kapitbahay nilang may sari-sari store at 2 anak. Pagkatapos ng trabaho, sinusundo niya ang anak, nagluluto ng simpleng hapunan at tinuturuan itong magbasa bago matulog. "Mama," tanong ni Nilo isang gabi habang tinutupi ang damit, "mayaman ba tayo dati?" Natigilan si Maricela habang nagtutupi ng damit. "Bakit mo na itanong yun?" "Kasi sabi kasi ni Carlos sa school, Veira daw ang apelido mo dati. Mayaman daw sila. Bakit hindi tayo nakatira sa malaking bahay?" Huminga ng malalim si Maricela. Lumapit siya sa anak at umupo sa tabi nito. "Anak, hindi lahat ng malaking bahay ay masaya at hindi lahat ng maliit na bahay ay hindi madaling mahalin." Nag-isip si Nilo, saka nangiti. "Mas gusto ko po dito kasi kahit maliit, lagi mo akong hinayakap." Napangiti si Maricela, ngulit pagkatalikod niya ay napapikit siya para pigilan ng luha. Akala niya sapat na ang tibay niya. Akala niya kaya na niyang harapin ang kahit ano. Pero dumating ang isang umaga na biglang nanghina si Nilo. Una, lagnat lang. Inakala ni Maricela na dala ng pagod o simpleng trangkaso. Pinainom niya ng gamot, pinunasan ng bimpo at nagbantay buong gabi. Ngunit kinabukasan, ayaw nang kumain ng bata. Namumutla ito, nanginginig at hirap bumangon. "Ma," Mahinang tawag ni Nilo. "Ang bigat po ng katawan ko." Kinabahan si Maricela. Dinala niya agad ang anak sa district hospital. Kasama niya si Drina na agad umalis sa klase nang malaman ang nangyari. Sa emergency room, sinalubong sila ni Doktora Calista Morante, isang doktor na kilala sa pagiging diretso magsalita, ngunit may malasakit sa mahihirap na pasyente. Matapos ang ilang pagsusuri, tinawag niya si Maricela sa gilid. "Mrs. Sarmiento," maingat na sabi ni Doktora Calista, "may seryusong impeksyon sa dugo si Nilo. Hindi pa tayo huli. May pag-asa pa, pero kailangan nating kumilos agad." Nanlamig ang kamay ni Maricela. "Ano pong kailangan, doktora?" "Kailangan niya ng mas maraming tests, IV antibiotics at bantay sa ospital. Kung magiging komplikado, maaring ilipat siya sa mas malaking facility." "Magkano po ang kakailanganin?" Sandaling tumahimik ang doktor. Alam ni Maricela na kapag tumatahimik ang doktor bago sumagot, mabigat ang kasunod. Nang marinig niya ang halaga, parang gumuho ang sahig sa ilalim ng paa niya. "Doktora," halos pabulong niyang sabi, "wala po akong kanong pera." Lumambot ang mukha ni Doktora Calista. "Gagawa natin ng paraan, pero kailangan mong maghanap ng tutulong. May oras tayo, pero hindi mahaba." Nang gabing yon, nakaupo si Maricela sa tabi ng kama ni Nilo. May swero ang anak niya. Maputla ito, pero pilit pa ring ngumiti. "Ma," mahina nitong sabi, "uuwi na po ba tayo bukas?" Hinawakan ni Maricela ang maliit na kamay ng anak. "Magpapagaling ka muna, anak." "Magastos po ba ako?"
Parang piniga ang puso ni Maricela. "Huwag mong sasabihin yan. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko." Pumikit si Nilo. "Sorry po." Doon, hindi na napigilan ang luha ni Maricela. Tumalikod siya saglit para hindi makita ng anak. Kinabukasan, nagsimulang kumilos ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Si Aling Tesang ay nag-abot ng kita ng bakery sa isang buong araw. Si Mang Odon, ang tricycle driver na madalas magsakay sa kanila ng libre kapag umuulan, ay nag-ikot sa terminal para mangalap ng kaunting tunong. Si Lira May naman ay nagbenta ng ilang paninda sa sari-sari store. Si Kuya Timyong ay nagdala ng pera mula sa mga kasamahan ni Raviel sa dating talyar. "Pasensya ka na, Marie," sabi ni Kuya Timyong habang inaabot ang sobre. "Hindi lang ito maliit." Umiling si Maricela, nangingilid ang luha. "Hindi ito maliit, galing ito sa puso ninyo. Ngulit kahit pagsamahin ng lahat, kulang pa rin. Malayo pa rin." Nang gabing yun, habang nasa chapel ng ospital si Maricela, dumating si Drina at nakaupo sa tabi niya. "Marie, alam kong ayaw mong marinig ito, pero baka kailangan mong lapitan ng pamilya mo." Napapikit si Maricela. Matagal siyang hindi sumagot. Sa isip niya, bumalik ang lahat. Ang sampal ng ina, ang malamig na mata ng ama, ang pang-iinsulto ni Criselda, ang gabing lumabas siya ng mansyon na may isang maleta at basag na puso. "Hindi nila ako tutulungan," mahinang sabi ni Maricela. "Hindi natin alam." "Alam ko, Drina. Kilala ko sila." Hinawakan ni Drina ang kamay niya. "Pero para kay Nilo." Doon tumingin si Maricela sa kaibigan. Walang kailangang dagdag na salita. Para kay Nilo, kaya niyang lunukin ang natitirang pride. Para kay Nilo, kaya niyang bumalik sa bahay na minsang nagpalaya sa kanya. Para kay Nilo, kaya niyang tumayo sa harap ng mga taong dumurog sa puso niya, kahit alam niyang baka durugin nila ulit siya. Kinaumagahan, iniman muna niya si Nilo sa pangangalaga ni Sister Amelia Natividad, isang volunteer nurse sa ospital na tahimik ngunit maalaga. "Huwag po kayong mag-alala, babantayan ko siya. Magdasal kayo habang nasa biyahe." Hinalikan ni Maricela ang noo ni Nilo. Tulog ang bata, ngunit mainit pa rin ang banat. "Babalik ako agad, anak. Pangako." Paglabas niya sa ospital, dala niya ang medical abstract, listahan ng gamot at ang pinakamabigat na bagay ng lahat, ang huling pag-asa na baka sa kabila ng lahat may natitira pang awa ang mga magulang niya para sa apo nila. Sumakay siya sa tricycle ni Mang Odon papunta sa lumang kalsadang paakyat sa burol ng mga Veira. Habang lumalapit ang mansyon, unti-unting bumibigat ang dibdib ni Maricela. Ang gate na dati niyang linabasan ng luhaan ay nakatayo pa rin, mataas at malamig. Ang mga puno sa gilid ng driveway ay mas matatanda na, ngunit pareho pa rin ang feeling. Parang bawat dahon ay may alaalang ayaw niyang balikan. Huminto ang tricycle sa tapat ng gate. "Dito na tayo, Marie," sabi ni Mang Odon. "Gusto mo bang samahan kita sa loob?" Tumingin si Maricela sa malaking bahay. Umiling siya. "Ako na po, Mang Odon." Bumaba siya. Inayos ang lumang bag sa balikat at mahigpit na hinawakan ang folder ng mga papeles ni Nilo. Sa bawat hakbang niya papasok sa lupain ng mga Veira, isang panalangin lang ang paulit-ulit sa isip niya. Sana kahit minsan, piliin nila ang dugo kaysa kayabangan. Sana kahit minsan, maging lolo at lola sila. Sana kahit minsan, hindi na siya ang anak na kailangang magmakaawa para lang mahalin. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat oras na lumilipas, may mga taong kagaya ni Maricela na tahimik na lulunok ng hiya, hindi dahil mahina sila, kundi dahil may mahal silang kailangang iligtas, kahit kapalit nito ay ang pagdurog muli sa sarili nilang puso. Nakatayo si Maricela sa harap ng mataas na gate ng mga Veira. Hawak ang folder ng medical abstract ni Nilo na tila ba iyon na lang ang natitirang sandata niya laban sa kapalaran. Hindi na siya ang dalagang minsang lumabas doon na may isang maleta at luha sa pingsngi. Ina na siya ngayon. Mas pagod,
Mas payat, mas maraming piklat ang loob, pero mas matibay kaysa dati. Sa loob ng gate, nakita niya ang lumang driveway na pinapalamutian pa rin ng halamang santan at gumamela. Malinis ang lahat, makintab, maayos, ngumit malamig sa pakiramdam. Kahit ang hangin sa paligid ng mansyon ay parang ayaw siyang papasukin. May mga bagay talagang kahit maganda sa paningin ay parang walang buhay kapag wala namang malasakit. Lumapit ang guard na hindi na niya kilala. Bata pa ito, marahil ay bagong empleyado. "Sino po sila?" tanong nito, pormal ngunit hindi bastos. Huminga ng malalim si Maricela. "Ako si Maricela. Anak ako ni Donato Vera. Kailangan ko siyang makausap." Saglit siyang tinitigan ng guard, wari nag-aalangan. Marahil ay narinig na nito ang pangalan niya sa mga bulungan ng mga kasambahay. Marahil ay may kwento ng kumalat sa loob ng bahay tungkol sa anak na tumalikod daw sa pamilya para sumama sa mahirap. "Sandali lang po," sabi ng guard. Kinuha nito ang radyo at may kinausap. Ilang sandali pa, bumukas ang gate. Sa unang hakbang ni Maricela papasok, bumalik sa kanya ang mga lumang alaala, ang gabing pinalayas siya, ang tinig ni Perlita na nagsabing huwag na siyang babalik, ang malamig na mukha ni Donato at ang mapanuksong tawa ni Criselda. Ngulit pinigilan niya ang pag-alog ng tuhod. Hindi siya naroon para sa sarili. Naroon siya para sa anak niyang nakahiga sa ospital, nilalabanan ang impeksyon na hindi nito kasalanan. Pagdating niya sa entrada, sinalubong siya ng kasambahay na si Yoli, isang babaeng hindi niya naabutan noon. Maingat nitong binuksan ang pinto at tila hindi alam kung ngingiti o iiwas ng tingin. "Ma'am, nasa sala po sila." Mahinang sabi nito. "Sila?" tanong ni Maricela. "Opo. Nandun po sina Don Donato, Doña Perlita, Ma'am Criselda at may kausap po silang abogado." Mas lalong bumigat ang dibdib ni Maricela. Pero wala na siyang atrasan. Pumasok siya sa malawak na sala ng mansyon. Walang nagbago sa itsura nito. Naroon pa rin ang malaking chandelier, ang mamahaling sopa, ang mga antigong florera at ang larawan ng pamilya Vera sa dingding. Larawang kuha noong bata pa silang magkapatid. Nasa larawan siya, nakangiting pilit, katabi ni Criselda na yakap-yakap ni Perlita. Sa kabilang gilid, nakatayo si Donato na kamay ay nakapatong sa balikat ni Criselda, hindi sa kanya. Sa gitna ng sala, nakita niya sila. Si Donato Vera, nakaupo sa malaking silyang kahoy, may hawak na baso ng kape. Mas marami na ang puti sa buhok nito, ngulit nandoon pa rin ang dating tindig na sanay mag-utos. Sa tabi niya, si Perlita, nakasuot ng mamahaling bestida, may kwintas na perlas at mukhang hindi kailanmang naranasang mamroblema kung saan kukuha ng pambayad sa ospital. Nasa kabilang sopa si Criselda, hawak ang cellphone at may ngiti na parang laging may hinuhusgahan. Katabi naman nila si Attorney Baltasar Quinto, isang lalaking payat, matalim ang tingin at may hawak na folder ng mga dokumento. Unang nakakita sa kanya si Criselda. "Aba," sabi nito, tinaasan sila nito. "Tingnan niyo nga naman. Bumalik ang nawalang prinsesa." Dahan-dahang napatingin si Perlita. Hindi siya nagulat, mas mukhang naistorbo. "Anong ginagawa mo rito, Maricela?" Malamig nitong tanong. "Hindi ba malinaw sa iyo noon na wala ka ng lugar sa bahay na ito?" Napalunok si Maricela. Sa loob ng maraming taon, inisip niyang handa na siya sa ganitong tono. Pero nang narinig ulit iyon mula sa sarili niyang ina, may bahagi pa rin sa puso niyang bahagyang gumuho. "Ma," sabi niya. Pinipilit panatilihing maayos ang boses. "Kailangan ko lang po ng tulong." Tumawa ng mahina si Criselda. "Ayun na nga, alam ko na. Kaya ka pala bumalik." Hindi ito pininsin ni Maricela.
Tumingin siya kay Donato. Pa, may sakit si Nilo. Bahagyang kumunot ang noo ni Donato. Sino? Saglit na hindi nakapagsalita si Maricela. Ang apo nito, ang anak niya, ang dugo nila. Pero sa paraan ng pagtatanong nito, para itong pangalan ng estrangherong walang halaga. Si Nilo po, sagot niya. Anak ko, apo ninyo. Ngumiti si Criselda. Apo raw, ang kapal naman. Criselda, mahina ngumit mariing sabi ni Maricela. Pakiusap, huwag ngayon. Tumayo si Maricela ng mas tuwid at inilabas ang medical abstract mula sa folder. Lumapit siya sa mesa at maingat na inilapag ang mga papeles. May seryosong impeksyon sa dugo si Nilo. Nasa ospital siya ngayon. Sabi ng doktor, may pag-asa kung magagamot agad. Pero kailangan ko ng pera para sa gamot, laboratory tests at confinement. Hindi ko po hinihingi para sa sarili ko. Para po sa bata. Kinuha ni Donato ang papel, ngunit hindi niya ito binasa ng buo. Sinulyapan lang niya, saka ibinaba sa mesa. Magkano? Tanong niya. Nang sinabi ni Maricela ang halaga, natawa si Perlita na parang may narinig na nakakatawang biro sa isang sosyal na pagtitipon. Yan lang? Sabi nito. Kung hindi ka sana nagmatigas noon, hindi mo kailangang magmakawa ngayon. Napikit si Maricela. Ma, tanggap ko na po ang lahat ng sinabi ninyo noon. Pero anak ko po ang nakaratay ngayon. Bata siya. Wala siyang kasalanan sa mga desisyon ko. Wala siyang kasalanan? Ulit ni Perlita. Tumigas ang mukha. Siya ang bunga ng pagsuway mo. Bunga siya ng kahihiyan na dinala mo sa pamilyang ito. Nanginginig na ang mga daliri ni Maricela, ngunit hindi siya umatras. Hindi kahihiyan ng anak ko. Sumingit si Attorney Baltazar, mahinang tumihim. Don Donato, kung ito po ay usaping pinansyal. Itinaas ni Donato ang kamay para patahimikin ito. Maricela, sabi niya, mababa ang tinig. Ilang taon kang hindi nagpakita. Pinili mo ang lalaking iyon. Pinili mo ang buhay na iyan. Ngayon, babalik ka dahil kailangan mo ng pera. Hindi po ako babalik kung para lang sa akin. Kung ako lang po ang may sakit, hinding-hindi ako lalapit. Pero si Nilo po ito. Apo ninyo siya. Doon tumayo si Donato. Dahan-dahan siyang lumapit kay Maricela. Sa bawat hakbang nito, bumabalik ang takot na akala niyang ay matagal nang niyang napagtagumpayan. Hindi ko kinikilala ang batang iyan. Malamig nitong sabi. Parang may kutsiyong bumaon sa dibdib ni Maricela. Pa, anak siya ng lalaking pinili mo kapalit ng pamilya mo. Hindi ko kayo pinalitan. Ang gusto ko lang noon, mahalin ninyo ako kahit hindi ako sumunod sa gusto ninyo. Pagmamahal, singhal ni Donato. Ang pagmamahal ay disiplina. Ang pagmamahal ay pagsunod. Pero ikaw nagmataas ka. Ngayon hinahabol ka ng pinili mong hirap. Natawa si Criselda, hindi na itinago ang kasiyahan sa nakikita niyang pagkawasak ng kapatid. Sabi ko na nga ba, babalik din siya. Lahat ng nagmamagaling sa huli luluhod din. Binalingan siya ni Maricela. Hindi ako lumuluhod para sa inyo, Criselda. Lumuluhod ako para sa anak ko. Napatayo si Perlita. Ang mukha nito ay namumula na sa galit. Anak mo? Anak mo? Noon pa man puro sarili mo na ang iniisip mo. Pinahiya mo kami sa mga muntalban. Sinira mo ang plano ng pamilya. Nagpakasal ka sa mekaniko. Tapos ngayon, gusto mong kami ang magbayad sa pagkakamali mo? Hindi pagkakamali si Rabiel at hindi pagkakamali si Nilo. Tumahimik saglit ang sala. Kapag tapos, dahan-dahang lumapit si Perlita. Akala ni Maricela na baka kahit sa galit nito, may bahid ng awa. Baka kapag nakita nito ang panginig ng kamay niya, ang pamumulat ng mukha niya, ang takot ng isang inang maaaring mawalan ng anak, baka lumambot din. Pero hindi. Tinitigan siya ni Perlita mula ulo hanggang paa, saka malamig na ngumiti. Hayaan mo nang mamatay ang anak mo. Sabi nito, malinaw, mabagal,
at walang bahid ng pagsisisi. Parang huminto ang buong mundo. Hindi agad nakahinga si Maricela. Narinig niya ang sariling tibok ng puso. Narinig niya ang bahagyang paggalaw ng papel sa mesa nang tamaan ng hangin mula sa bukas na bintana. Narinig niya ang ubo ni Attorney Baltazar, ang pagsinghap ni Yoli sa may pintuan, at ang mahinang pagtatawa ni Criselda. Pero ang pinakamarahas sa lahat ay ang katahimikan ni Donato. Hindi nito sinaway si Perlita. Hindi nito sinabing sobra na. Hindi nito sinabing apo niya si Nilo. Tumayo lang ito doon, malamig ang mukha. Parang sinasang-ayunan ang bawat salitang lumabas sa bibig ng kanyang asawa. Dahan-dahang dinampot ni Maricela ang medical abstract mula sa mesa. Hindi na siya humingi pa. Hindi na siya nagmakawa. Hindi na niya pinilit ipakita ang ibang resibo, ang listahan ng gamot, ang larawan ni Nilo na nakangiti habang hawak ang drawing ng eroplano. Wala nang saysay. Salamat. Mahina niyang sabi. Tumaas ang kilay ni Perlita. Salamat? Sa ano? Tinignan ni Maricela ang ina. Puno ng luha ang mga mata niya pero hindi na iyon katulad ng luha ng batang dating umaasa sa yakap nito. Ibang luha na iyon. Luha ng pamamaalam. Sa pagpapaalala niyo kung bakit kailangan ko ng tuluyang lumayo. Tumalikod siya. Maricela! Sigaw ni Donato, hindi dahil gusto siyang pigilan, kundi dahil ayaw nitong natatalikuran. Huwag kang umarte na ikaw ang api rito. Ikaw ang umalis sa pamilyang ito. Huminto siya, ngunit hindi humarap. Hindi po ako umalis pa. Sagot niya. Pitalayas ninyo ako. Magkaiba po iyon. Lumakad siya palabas ng sala. Narinig pa niya ang boses ni Criselda. Drama queen talaga. Ngunit hindi na siya lumingon. Sa labas ng mansyon, habang pababa siya sa hagdan, nandoon si Mang Sero. Mas matanda na ito kaysa noong huli niyang makita. Nakayuko ito habang may hawak na pandilig, ngunit halatang narinig ang ilan sa nangyari. Nang makita siya, naninginig ang luha ng matanda. Ma'am Maricela, halos pabulong nitong tawag. Napangiti si Maricela ng pilit. Mang Sero, pasensya na po. Sabi nito, kung pwede ko lang pong dalhin sa inyo ang lahat ng halaman dito para ibenta, ginawa ko na. Sa kabila ng sakit, natawa ng mahina si Maricela. Isang tawang puno ng luha. Hindi niyo kailangang gawin iyon. Nanginitig na hinubod ni Mang Sero ang lumang rosaryo mula sa bulsa ng kanyang polo. Ito po, sa lola niyo po ito, kay Doña Severina. Itinago ko po nang pumanaw siya dahil, sabi niya noon, kung sakaling bumalik kayo sa bahay na ito na sugatan ng puso, ibigay ko raw sa inyo. Natigilan si Maricela. Dahan-dahan niyang kinuha ang rosaryo. Sinabi po niya iyon. Tumanggo si Mang Sero. Sabi niya, kayo raw ang may pinakamabigat na tatahakin sa lahat ng Veira, pero kayo rin daw ang hindi dapat matakot. Pumatak ang luha ni Maricela sa rosaryo. Sa loob ng bahay, walang umabot na awa sa kanya. Pero sa labas, sa kamay ng isang matandang hardinero, may alaala ng lola niyang minsan siyang minahal ng buo. Salamat, Mang Sero. Bulong niya. Ma'am, dagdag nito, palingalinga muna bago nagsalita. Mag-ingat po kayo. May narinig po akong usapan kanina tungkol sa lupa ni Doña Severina. Parang ginagamit nilang sangla sa negosyo. Kumunot ang noo ni Maricela. Lupa ni Lola? Opo, hindi ko po alam ang buo pero narinig ko po ang pangalan ninyo. Ingatan niyo po ang mga papeles ninyo. Hindi pa gaanong naintindihan ni Maricela ang sinabi nito. Ang isip niya ay nasa ospital, kay Nilo, sa lagnat nito, sa gamot na kailangan. Ngunit itinanim niya sa isip ang babala ni Mang Sero. Pagbalik niya sa ospital, hindi niya alam kung paano niya nagawang malakad mula entrance hanggang ward. Para siyang walang laman, para siyang iniwan ng lakas. Ngunit nang makita niya si Nilo, lahat ng pagod at sakit ay napalitan ng isang uri ng takot na mas matindi kaysa sa anumang insultong narinig niya. Gising ang bata, maputla, nakahiga, pero pilit na nangumiti nang makita siya. Ma, mahinang sabi ni Nilo, ang tagal mo po. Lumapit si Maricela at hinalikan ng oo nito.
Pasensya na anak, may inayos lang si mama. Nakita mo po sila? Nanigas si Maricela. Hindi niya alam kung paano makakasagot. Bago pa siya makapagsalita, hinawakan ni Nilo ang daliri niya. Okay lang po kung ayaw nila sa atin. Basta wag ka nang umiyak. Doon tuluyan ng nabasag si Maricela. Umupo siya sa tabi ng kama at yumuko, pilit pinipigilan ang hikbi. Si Nilo pa ang nag-aalala sa kanya. Si Nilo pa ang nagtatanggol sa puso niyang halos durugin ng sariling pamilya. Dumating si Drina makalipas ang ilang minuto, may dalang kape at tinapay. Sa isang tingin pa lang sa mukha ni Maricela, alam na nito ang nangyari. Hindi sila tumulong. Mahinang sabi ni Drina. Umiling si Maricela. Hindi niya ikinuwento ang buong sinabi ni Perlita. Hindi pa niya kaya. Pero marahil nakita iyon ni Drina sa paraan ng paninginig ng labi niya. Mari, sabi ni Drina, lumapit at yunakap siya. Hindi ka nag-iisa. Hahanapan natin ang paraan. Dumating din si Doktora Calista upang tignan si Nilo. Matapos suriin ang bata, tinawag niya si Maricela sa labas ng ward. May nakausap akong charitable foundation sa Baguio. May programa sila para sa batang may serious infection na kailangan ng longer recovery care. Hindi lahat natatanggap pero ipinadala ko ang records ni Nilo. May chance tayo. Nanlaki ang mata ni Maricela. Totoo po ba? Oo, pero kailangan niyong makaalis agad kung maa-approve. Mas may access sila sa gamot, mas maayos ang monitoring at may donors na pwedeng sumagot sa ibang gastos. Parang may munting liwanag na sumilip sa dilim. Doktora, wala po akong pambayad ng malaki sa biyahe. Nakausap ko si Sister Amalia, sabi ni Doktora Calista. May kilala siyang driver na umaakyat ng Baguio para maghatid ng medical supplies. Maaari dayo makisabay. Hindi alam ni Maricela kung iiyak siya o luluhod sa pasasalamat. Bakit po ninyo kami tinutulungan ng ganito? Sandaling natahimik si Doktora Calista. Pagkatapos ay ngumiti ito ng pagod ngunit totoo. Kasi minsan, ang buhay ng isang bata ay nakasalalay hindi lang sa gamot, kundi sa kung may matatandang hindi susuko sa kanya. Nang gabing iyon, habang natutulog si Nilo, nag-usap sina Maricela, Drina at Sister Amalia sa maliit na waiting area ng ospital. Naroon din si Aling Tesang na kakarating lang mula bakery, may dalang mainit na sopas. Sumama ako sa inyo, sabi ni Drina. Magli-leave ako sa school. Drina, hindi pwede. May trabaho ka. Mas mahalaga kayo ngayon. Paano ang klase mo? May substitute teacher. Huwag mo akong pigilan, Mari. Nung iniwan ka ng pamilya mo, sino ang kasama mo? Napaluha si Maricela. Ikaw. At ngayon, ako pa rin. Si Sister Amalia naman ay naglatag ng plano. Aalis tayo bukas ng madaling araw kung lalabas na ang approval ngayong gabi. Kailangan nating ihanda ang mga gamot, damit ng bata at mga papeles. Tahimik na nakinig si Maricela. Sa bawat salitang naririnig niya, unti-unting may nabubuong desisyon sa loob niya. Hindi na siya babalik sa pamilyang Vera. Hindi na siya hihingi ng awa sa mga taong natuwa sa paghihirap niya. Kung kailangan niyang magsimula muli sa ibang lugar, gagawin niya. Ngulit may isang bagay siyang kailangang gawin bago tuluyang umalis. Pagsapit ng hating gabi, lumabas siya sa maliit na mesa malapit sa chapel ng ospital. Hawak niya ang rosaryo ni Severina at sa harap niya ay isang pirasong papel. Matagal siyang nakatitig sa blankong pahina. Hindi niya alam kung paano sisimula ng liham. Hanggang sa naalala niya ang mukha ni Perlita habang sinasabi nitong hayaan nang mamatay si Nilo. Naalala niya ang pananahimik ni Donato. Naalala niya ang tawa ni Criselda. At naalala niya ang sinabi ni Mang Saro kung saan nagsasalupuan ng lupa ng kanyang lola. Dahan-dahan siyang nagsulat. Hindi mahaba ang liham, hindi ito puno ng mura, hindi ito puno ng paghihiganti, ngulit bawat salita ay mabigat, parang batong matagal nang nakabaon sa dibdib niya. Isinulat niya na dumating siya hindi para magmukhang kawawa, kundi para malaman kung may natitira pang puso sa kanila. Isinulat niya na hindi sila pumasa bilang magulang, lalong hindi bilang lolo at lola.
Isinulat niya na mula sa araw na iyon, hindi na sila kailangang mag-alala kung babalik pa siya upang humingi ng tulong. At sa dulo, isinulat niya ang mga salitang alam niyang hindi nila makakalimutan. Sinusubok ko lang kayo. Tiniklop niya ang papel, inilagay sa sobre at isinulat ang pangalan ni Donato Veira. Kinaumagahan, bago sila umalis, iniabot niya ito kay Jasper Nimo, isang courier na madalas maghatid ng dokumento sa ospital. Pakihatid po ito sa bahay ng mga Veira sa Lunes, sabi ni Maricela. Sa Lunes pa po? Tanong ni Jasper. Oo, sa Lunes. Hindi na nagtanong pa si Jasper. Kinuha niya ang sobre at inilagay sa bag. Pagbalik ni Maricela sa ward, gising na si Nilo. Inaayos na ni Sister Amalia ang gamit nito. Si Drina naman ay may hawak na maliit na bag ng damit. Aalis na po ba tayo, ma? Tanong ni Nilo. Ngumiti si Maricela kahit pagod yung mata niya. Oo anak, pupunta tayo sa lugar na tutulong sa'yo gumaling. Malayo po? Medyo. Kasama ka po? Hinawakan niya ang kamay ng anak. Kahit saan ka dalhin ng buhay, kasama mo ako. Habang inilalabas si Nilo sa ospital sakay ng wheelchair, dumaan sila sa harap ng chapel. Saglit na huminto si Maricela. Hinawakan niya ang rosaryo ni Severina sa bulsa at pumikit. Hindi niya hiniling na parusahan ng kanyang pamilya. Hindi niya hiniling na gumanti ang mundo para sa kanya. Ang hiniling niya lang ay lakas. Lakas para mailayo si Nilo. Lakas para hindi na bumalik sa bahay na iyon. Lakas para hindi na sukatin ang sarili sa pagmamahal na ipinagkait sa kanya. Pagdating sa labas, naghihintay ang van na magdadala sa kanila paakyat ng Baguio. Makulimlim ang langit ngunit may manipis na liwanag sa gawing silangan. Tinulungan ni Drina makasakay si Nilo. Si Sister Amalia naman ay umupo sa likod, katabi ng mga gamot at gamit. Bago sumakay si Maricela, napatingin siya sa direksyon ng burol kung saan naroon ang mansyon ng mga Veira. Sa loob ng maraming taon, inakala niya na kapag nakatalikod siya sa pamilyang iyon, talo siya. Ngayon, alam na niya ang totoo. Minsan ang paglayo ay hindi pagtakas. Minsan, iyon ang unang hakbang ng pagliligtas sa sarili. At sa pagkakataong iyon, hindi lang sarili niya ang inililigtas niya, kundi ang batang pinakamamahal niya sa buong mundo. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. May mga pagkakataon sa buhay na ang isang liham, isang pangungusap o isang tahimik na paglayo ay mas malakas pa kaysa sa sigaw ng taong matagal nang nasasaktan. Tahimik ang loob ng van habang paakyat sila ng Baguio. Sa labas, unti-unting nagbabago ang tanawin. Mula sa patag na kalsada ng San Isidro, napalitan nito ng paakyat na daan, makakapal na puno at malamig na hangin na pumapasok sa bahagyang nakabukas na bintana. Nakaupo si Maricela sa tabi ni Nilo. Hawak ang maliit na kamay ng anak habang nakasandal ito sa unan. Maputla pa rin ang bata, may paminsang panginginig, ngulit hindi na kasing init ng katawan niya kagaya ng nakaraang gabi. Sa kabilang upuan, tahimik na nagbabasa si Sister Amalia ng listahan ng gamot at oras ng papainumin. Si Drina naman ay nasa tabi ng bintana, hawak ng bag ni Maricela at ang ilang dokumento ng ospital. Wala silang masyadong gamit, ilang damit, medical records, konting pera mula sa tulong ng mga kaibigan at isang rosaryo na minana mula kay Severina. Ma, Mahinang tawag ni Nilo. Agad na yumuko si Maricela. Bakit anak? Nahihilo ka ba? Umiling ang bata. Hindi po. Malamig lang. Kinuha ni Drina ang kumot mula sa bag at iniabot kay Maricela. Ito, balutin mo siya. Habang tinatakpan ni Maricela ang katawan ng anak, tumingin si Nilo sa labas. Ma, dito ba tayo titira? Pansamantala lang muna, sagot ni Maricela. Hanggang sa gumaling ka. Paano ang bahay natin? Saglit na natahimik si Maricela. Naalala niya ang maliit nilang inuupahang bahay malapit sa palengke. Ang lumang mesa kung saan gumuguhit si Nilo, ang tasang may bitak ni Raviel na hindi niya maitapon at ang mga damit na naiwan dahil nagmamadali silang umalis. Nandun pa rin iyon, marahan niyang sabi. Pero ngayon, ang mahalaga ay ikaw.
Tumingin si Nilo sa kanya. Hindi ka po ba malungkot? Ngumiti si Marisela kahit may kirot sa dibdib. Malungkot ng kaunti, pero mas panatag ako kasi malayo na tayo sa mga taong nananakit sa atin. Hindi na nagtanong si Nilo. Pumikit ito. Tila ba naintindihan kahit bata pa. Sa isip ni Marisela, bumalik ang liham na iniabot niya kay Jasper Nemo bago sila umalis. Pinili niyang ipahatid yon sa Lunes, hindi para magdrama, hindi para magmakaawa, at hindi para habulin siya. Pinili niya ang Lunes dahil alam niyang iyon ang araw ng family business meeting ng mga Vera. Iyon ang araw na laging naghaharap sina Donato, Perlita, Criselda at ang kanilang abogado upang pag-usapan ng negosyo, ari-arian at mga planong hindi kailanmang naging bukas sa kanya. Gusto niyang mabasa nila iyon ng sama-sama. Hindi dahil nais niyang ipahiya sila sa ibang tao, kundi dahil nais niyang minsan sa buhay nila marinig nila ang katotohanan nang wala silang mapagbabalingan na sisi. Samantala, sa San Isidro, walang kaalam-alam ang mga Vera na sa pag-alis ni Marisela, may bitbit siyang katahimikang mas mabigat kaysa anumang sigaw. Dumating ang Lunes. Maaliwalas ang umaga sa mansyon ng mga Vera. Sa malaking dining area, nakahain ang mainit na kape, pandesal na may keso, prutas at imported na jam. Nakaupo si Donato sa kabisera ng mesa, hawak ang newspaper. Si Perlita ay nag-aayos ng bracelet habang abala sa pagtingin sa sarili sa maliit na salamin. Si Criselda naman ay nakataas ang paa sa gilid ng upuan habang nag-i-scroll sa cellphone. "Pa," sabi ni Criselda, "kausap ko kagabi si Rufino Aldeguer. Interested pa rin siya sa expansion project basta maklear daw ang document sa lupa." Ibinaba ni Donato ang dyaryo. "Makiusap ka sa kanya na huwag magmadali. Nakausap ko na si Baltasar. May paraan." "May paraan ba talaga?" tanong ni Perlita. "Ilang buwan na nating inayos yan. Bakit ba biglang naging komplikado ang lupa ni Severina?" Bahagyang tumigas ang mukha ni Donato. Dahil sa matandang babaeng yon, kahit patay na, sakit pa rin ang ulo. Kung hindi lang niya inilagay sa pangalan ni Marisela ang bahagi ng lupa, wala nang saysay ang reklamo. Putol ni Donato. "Ang kailangan natin ay pirma ni Marisela." Napangisi si Criselda. "Kung ganon, buti na lang pala bumalik siya nung isang araw. Dapat pala pinipirma na natin habang umiiyak." Hindi nagsalita si Donato. Gulit sa loob niya, may bahagyang inis. Hindi dahil sa kawalang tulong kay Nilo, kundi dahil hindi niya nakuha ang pagkakataong gamitin ng kahinaan ni Marisela para mapapirma ito. Doon dumating si Yoli sa dining area. "Sir, may courier po sa labas. May liham daw po para sa inyo." "Kanino galing?" tanong ni Donato. "Kay Ma'am Marisela raw po." Nagkatinginan sina Perlita at Criselda. "Marisela?" ulit ni Perlita, may halong pagkairita. "Ano na naman ang kailangan niya?" Napangisi si Criselda. "Baka humihingi ulit ng pera. Siguro naisip niyang mas epektibo kung sulat." "Papasukin mo," utos ni Donato. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Jasper Nemo, suot ang uniforme ng courier at may hawak na sulat. Yumuko ito ng kaunti. "Delivery po para kay Donato Vera." Kinuha ni Donato ang sobre at pumirma sa maliik na isibo. Pagkaalis ni Jasper, sandali niyang tinitigan ng sulat kamay sa harap ng sobre. Kilala niyon. Sulat iyon ni Marisela. Maayos, kontrolado at tahimik katulad ng dati. Binuksan niya ang sobre. Habang binabasa niya ang unang linya, wala pang nagbago sa mukha niya. Ngulit habang nagpapatuloy ang kanyang mga mata pababa sa papel, unti-unting kumunot ang mukha niya. "Donato?" tanong ni Perlita. "Ano ba ang nakasulat?" Hindi agad sumagot si Donato. Kinuha ni Criselda ang tasa ng kape. "Pa, basahin mo ng lakas para matapos na." Dahan-dahang ibinaba ni Donato ang liham sa mesa. Ngunit handig sa tumigil, kinuha ni Perlita ang liham at binasa ng lakas, puno pa ng pagkairita sa una. "Pa, Ma,
Pumunta ako sa inyo hindi para sa sarili ko, kundi para malaman kung may natitira pa kayong puso para sa apo ninyo. Hindi ko kailangan ng awa para sa akin. Matagal ko nang tinanggap na hindi nyo kayo kayang mahalin kapag hindi ako sumusunod sa gusto ninyo. Bahagyang bumagal ang boses ni Perlita. Bago pa ako lumapit sa inyo, may mga taong tumulong na sa amin. May mga doktor, kaibigan, kapitbahay, at estranherong mas naging pamilya pa kaysa sa sariling dugo. Dumating din ang kabayaran mula sa insurance claim ni Raviel at inaayos na ng abogado ang karapatan ko sa lupang iniwan ni Lola Severina. Doon biglang hinablot ni Donato ang liham mula sa kanya. Ano? Singhal ni Criselda. Insurance claim? Lupa ni Lola Severina? Pinagpatuloy ni Donato ang pagbasa, ngulit sa isip na lamang. Habang tumatakbo ang kanyang mga mata sa papel, unti-unting pumipintig ang ugat sa kanyang noo. Hindi nagpunta si Marisela dahil wala siyang kahit anong pag-asa. Pumunta siya dahil gusto niyang subukan sila. Hindi pera ang totoong hiningi niya. Awa, pagkilala. Isang maliit na patunay na sa kabila ng galit at kayabangan, may natitira pa rin silang pagkatao. At sa pinakadulo ng liham, nandoon ang linyang tila isang tahimik na sampal sa kanilang lahat. Sinusubok ko lang kayo. Nang mabasa iyon ni Donato, hindi niya namamalayang napaupo siya ng mabigat sa silya. Si Perlita ay nakatulala. Si Criselda naman ay unang nakabawi, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot. Pa, anong ibig mong sabihin ng inaayos na ang karapatan niya sa lupa ni Lola Severina? Hindi ba kontrolado natin yon? Hindi. Sagot ni Donato, mahina, mulit talim. Pero ginamit natin yon sa expansion proposal. Hindi pa final. Pero sinabi na natin kay Rufino na hawak natin ang access at development rights. Mabilis na tumayo si Perlita. Donato, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi pa nakakasagot si Donato nang dumating si Attorney Baltazar Quinto, dala ang makapal na folder. Nakangati pa ito pagpasok, ngunit napansin agad ang bigat ng mukha ng lahat. Mukhang may problema, sabi ni Baltazar. Inahagis ni Donato ang liham sa mesa. Basahin mo. Kinuha ito ni Baltazar. Sa bawat linyang binabasa niya, unti-unting nawawala ang kumpiyansa sa mukha niya. Hindi maganda ito, sabi niya. Hindi maganda? Sigaw ni Criselda. Yan lang ang masasabi mo. Nag-ayos ng salamin si Baltazar. Kung kinikilala na niya ang karapatan niya sa lupa ni Severina at may abogado na siya, mahihirapan tayong ipasa ang development papers ng walang pirma na. Gawan mo ng paraan, mainim na sabi ni Donato. May legal na paraan at may... Sandaling tumigil si Baltazar. Mas komplikadong paraan. Tinignan siya ni Donato. Huwag mo akong bigyan ng palaisipan. Ang pinakamalinis na paraan ay kausapin si Marisela. Kunin ang pirma niya, bayaran siya kung kailangan. Hindi niya sasagutin ang tawag natin, sabi ni Perlita. Subukan muna. Kinuhang cellphone ni Donato at tinawagan si Marisela. Isang ring. 2. 3. Walang sagot. Tinawagan niya ulit. Wala pa rin. Si Perlita naman ang tumawag. Pagkatapos si Criselda. Pagkatapos, ginamit nila ang landline. Tinawagan nila si Drina, ngunit hindi rin ito sumagot. Tinawagan nila ang bati nilang kilalang kapitbahay, ngunit walang makapagsabi kung nasaan si Marisela. Si Aling Tesang Nang, tinawagan ni Yoli sa utos ni Perlita, ay maikli lang ang isinagot. Hindi ko alam kung nasaan siya, at kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa taong nansakit sa kanya. Ibinaba nito ang tawag. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Perlita ang kakaibang insulto, hindi dahil sinigawan siya, kundi dahil hindi siya kinakatakutan. Buong umaga silang tumawag. Hindi sumagot si Marisela. Sa kabilang dako, nasa Baguio na siya. Dinala si Nilo sa isang maliit ngunit maayos na medical recovery center sa gilid ng lungsod. Hindi ito kasing laki ng pribadong ospital, ngunit malinis, tahimik at puno ng mga taong marunong magsalita ng may lambing sa mga pasyente. Sa entrance pa lang, sinulubong sila ng amoy ng disinfectant, pine trees at bagong lutong lugaw mula sa kusina. Mrs. Sarmiento, bati ng isang babaeng naka-cardigan, may hawak na clipboard. Ako po si Miss Benilda Arcache, social worker dito. Nakausap ko na po si Doktora Calista. Opo, sagot ni Marisela, halatang pagod mula sa biyahe. Ngumiti si Benilda.
Huwag po kayong mag-alala. Nakahanda na ang kwarto ni Nilo. May doktor na ring titingin sa kanya mamaya. Parang gustong bumagsak si Maricela sa naririnig. Sa loob ng ilang araw, nasanay siyang kailangang magmakaawa sa bawat hakbang. Ngayon, may taong nagsasabing may nakahanda na para sa anak niya. Salamat po, sabi niyang mahina. Hindi kailangang magpasalamat ng sobra. Ang kailangan natin ngayon ay mapalakas ang bata. Habang inaayos si Nilo sa maliit na kwarto, pumasok si Sister Amalia at tinulungan ng nurse na ilagay ang gamit. Si Drina naman ay lumabas para bumili ng tubig at kaunting pagkain. Naiwan si Maricela sa tabi ng kama ng anak. Ma, mahinang sabi ni Nilo. Ang bango po dito. Napansimiti siya. Amoy puno. Parang bakasyon? Medyo. Pero bawal munang maglaro ng sobra ha? Kapag gumaling po ako, pwede akong gumuhit ng mga bundok? Oo, kahit ilang bundok pa. Nang makatulog si Nilo, saka lang tiningnan ni Maricela ang cellphone niya. Doon niya nakita ang sunod-sunod na tawag. Donato Vera, Perlita Vera, Criselda Vera, unknown number, landline ng mansyon. Sa loob lamang ng ilang oras, mahigit 50 missed calls na ang nakalagay. Habang hawak niya ang cellphone, may panibagong tawag na naman mula kay Donato. Tinitigan niya iyon. Hindi niya sinagot. Hindi dahil wala siyang nararamdaman. Ang totoo, nanginginig ang kamay niya. May bahagi pa rin sa kanya na takot sa ama. May bahagi pa rin na sanay sumunod kapag tinatawag siya ng pamilyang Rera. Pero tiningnan niya si Nilo, ang anak niyang payapang natutulog habang nakakabit ang swero, at naalala niya kung bakit sila umalis. Pinatay niya ang tunog ng cellphone. Pagkalipas ng tanghali, dumating si Doktora Heliane Cruz, ang doktor sa recovery center. Maingat nitong sinuri si Nilo, binasa ang records at kinausap si Maricela. Hindi madali ang kondisyon niya, sabi ni Doktora Heliane. Pero may maganda tayong simula. Nakapagbigay na ng tamang antibiotics at mukhang lumalaban ang katawan niya. Kailangan lang natin ng oras at tuloy-tuloy na gamutan. Gagaling po ba siya? Tanong ni Maricela. Tumingin ang doktor kay Nilo, pagkatapos ay kay Maricela. Lalaban tayo para doon. Hindi man iyon garantisadong pangako, sapat na iyon para makahinga si Maricela. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa maliit na bench sa labas ng kwarto, lumapit si Miss Benilda. May tumawag sa office kanina, hinahanap kayo. Vera ang apelyedo? Nanigas si Maricela. Hindi po ako tumatanggap ng tawag mula sa kanila ngayon. Tumanggo si Benilda, tila naiintindihan kahit hindi alam ang buong kwento. Sinabi ko na hindi kami nagbibigay ng impormasyon ng pasyente nang walang pahintulot. Salamat po. May isa pa akong sasabihin, dagdag ni Benilda. Nabanggit ni Doktora Calista na may background kayo sa accounting? Opo, dati po akong bookkeeper. May kakilala ang center na nangangailangan ng part-time remote accounting help. Clinic network iyon na hawak ni Mr. Elian Cortez. Tahimik lang siyang tao, pero tumutulong siya sa ilang recovery programs dito. Gusto ninyo bang subukan? Hindi mabigat ang oras at pwede ninyong gawin habang binabantayan si Nilo. Hindi agad nakasagot si Maricela. Trabaho, hindi limos. Hindi awa mula sa pamilyang mapanghusga. Pagkakataon. Opo, sabi niya halos pabulong. Gusto ko po. Kinabukasan, ipinakilala siya kay Mr. Elian Cortez sa maliit na administrative office ng center. Nasa edad 40 ito. Simple ang suot, walang yabang at tahimik magsalita. Hindi ito katulad ng mga negosyanteng nakilala ni Maricela sa bahay ng mga Vera na laging gustong iparamdam kung gaano sila kataas. Miss Sarmiento, bati ni Elian. Nabasa ko ang note ni Miss Benilda tungkol sa inyo. Hindi ko kayo kukunin dahil naiiwa ako sa sitwasyong ninyo. Kukunin ko kayo kung kaya ninyong gawin ang trabaho. Mas lalo siyang napanatag sa sinabi nito. Iyon po ang gusto ko. Bigyan niyo po ako ng trabaho, hindi awa. Bahagyang ngumiti si Elian. Maganda. May ilang financial records ang rural clinics namin na kailangang ayusin. Kung maayos ang gawa ninyo sa unang linggo, itutuloy natin. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw na takot, may naramdaman si Maricela na kakaibang tibay sa dibdib. Sa nanggabing iyon, habang tulog si Nilo at nagbabantay si Sister Amalia, sinimulan ni Maricela ang unang batch ng records sa lumang laptop na ipinahiram ng center. Pagod siya, mabigat ang mata, at naninginig pa rin ang katawan mula sa stress. Ngunit habang isa-isa niyang inaayos ang numero, resibo at report,
Parang unti-unting bumabalik ang isang bahagi ng sarili niya na matagal niyang nakalimutan. Hindi lang siyang anak na itinakwil. Hindi lang siyang biyudang naghihirap. Hindi lang siyang inang nagmamakaawa at pinagtawanan. Marunong siya, may kakayahan siya. May buhay pa siyang pwedeng itayo. Sa San Isidro naman, umabot na sa 100 missed calls ang pinagsama-samang tawag ng mga Vera, hindi pa rin silang sinasagot ni Maricela. Sa sobrang galit ni Criselda, naihagis niya ang cellphone sa sopa. Pinaglalaruan niya tayo, sigaw nito. Hindi kumibi si Donato. Nakaupo siya sa study room, hawak pa rin ng liham. Ilang beses niyang itong binasa. Sa bawat basa, mas bumibigat ang mga salitang nakasulat. Sinusubok ko lang kayo. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung paanong uusigin ng anak na minsan niyang pinalayas. Dahil kahit gaano niya baliktarin ang kwento, alam niyang malinaw ang katotohanan. Lumapit si Perlita kay Donato. Donato, kailangan nating mapapirma si Maricela. Kapag bumagsak ang deal kay Rufino, malaking problema ito. Tumingin si Donato sa asawa. Iyon lang ba ang iniisip mo? Natigilan si Perlita. Ano? Iyon lang ba ang iniisip mo? Ulit niya, mas mababa ang boses. Ang deal? Ang lupa? Sumamot si Perlita. Bakit? Iisipin ko ba ang batang hindi naman natin kilala? Hindi sumagot si Donato. Ngulit sa unang pagkakataon, ang salitang iyon ay hindi na gaanong komportableng pakinggan. Hindi naman natin kilala. Apo niya si Nilo, dugo niya. At maaring sa oras na iyon, lumalaban ito para mabuhay sa lugar na hindi nila alam. Samantala, sa Baguio, madaling araw na nang matapos si Maricela sa unang set ng accounting files. Pumasok siya sa kwarto ni Nilo at nakita ang anak na mahimbing ang tulog. Lumapit siya, umupo sa tabi nito at marahang hinawakan ng kamay. Anak, bulong niya. Hindi ko alam kung gaano kahaba ang laban natin, pero pangako, mula ngayon, hindi na kita ilalapit sa mga taong hindi nakikita ang halaga mo. Bahagyang gumalaw si Nilo sa tulog. Tila ba narinig siya? Sa labas ng bintana, malamig ang hangin ng Baguio. Malayo sila sa mansyon. Malayo sila sa sigaw. Malayo sila sa pamilyang tumanggi sa kanila. At habang sumisikat ang unang liwanag ng umaga sa likod ng mga puno, naramdaman ni Maricela na sa kabila ng takot, gutom, pagod at sakit, may bago nang nagsisimula. Hindi na ito tungkol sa paghingi ng tulong sa mga taong ayaw magbigay. Ito ay tungkol sa pagbuo ng buhay na hindi na nila kailanang ipagpaalam sa sinuman. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood na yon. Minsan, akala natin ang paglayo ay pagtatapos. Pero sa buhay ni Maricela, iyon pala ang simula ng panahong unti-unti niyang makikilala ang sarili niyang lakas. Hindi bilang anak ng mga Vera, kundi bilang isang inang handang itayo ang mundo para sa kanyang anak. Lumipas ang mga linggo sa Baguio na tila mabagal at mabilis ng sabay. Mabagal dahil bawat araw ay may kasamang paghihintay. Paghihintay kung bababa ang lagnat ni Nilo, kung gaganda ba ang resulta ng dugo, kung kakayanin ba ng katawan nito ang gamot, kung hindi ba siya biglang manghihina sa gitna ng gabi. Ngulit mabilis din dahil sa bawat araw na lumilipas, may maliit na pagbabagong nagbibigay kay Maricela ng dahilan upang kumapit. Noong unang linggo, halos hindi makabangon si Nilo. Maputla ang labi, mabigat ang talukap ng mata, at madalas ay tulog lang ito habang nakasabit ang swero. Madalas nakaupo si Maricela sa tabi ng kama, hawak ang rosaryo ni Severina sa isang kamay at ang kamay ni Nilo sa kabila. Kapag tumataas ang lagnat ng bata, naroon si Sister Amalia upang punasan ito ng bimpo at kausapin si Maricela ng mahina. Huminga ka rin anak, sabi ng madre minsan nang mapansin niyang halos hindi na kumikilos si Maricela sa sobrang kaba. Natatakot po ako, pabulong na sagot ni Maricela. Alam ko, pero nandito tayo, hindi ka nag-iisa. Ang mga salitang iyon, kahit simple, ay parang kumot sa gabing sobrang lamig. Sa ikalawang linggo, nagsimulang bumuti ang kalagayan ni Nilo. Hindi biglaan,
Hindi parang himala sa pelikula, kundi dahan-dahan. Isang kutsarang lugay na naubos, isang buong oras na hindi nilagnat, isang ngiting bumalik kahit mahina. Nung unang humingi ng papel at lapis, naiyak si Maricela sa labas ng kwarto para hindi siya makita ng anak. "Ma," tawag ni Nilo, hawak ang lapis na nanginginig pa sa payat niyang daliri. "Guguhit po ako ng bundok." "Oo anak," sabi ni Maricela habang pinupunasan ng mata. "Gumuhit ka lang." Sa recovery center, nakilala ni Nilo ang iba pang batang nagpapagaling. Ang isa sa kanila ay si Tavio, isang payat na bata na may malaking salamin sa mata at laging may dalang lumang aklat. Hindi ito kasing daldal ng ibang bata pero marunong itong makinig. "Ano yung ginuguhit mo?" tanong ni Tavio kay Nilo habang parehong nasa veranda nakabalot sa jacket. "Eroplano," sagot ni Nilo, "pero may pakpak na parang ibon." "Hindi ba lahat ng eroplano may pakpak?" "Oo, pero ito parang buhay. Kaya niyang dalhin ang mga tao palayo sa mga malulungkuting lugar." Saglit na natahimik si Tavio. Pagkatapos ay numiti. "Gusto ko ring sumakay dyan. Magsama tayo, pero bawal ang malungkot pagsakay." Mula noon, naging magkaibigan sila. Tuwing hapon, kapag pinapayagan ng doktor, dinadala sila ni Miss Oriana Feliciano sa maliit na activity room. Si Oriana ay volunteer art teacher. Mahaba ang buhok, laging may bahid ng pintura ang kamay at may boses na parang hindi marunong magmadali. Siya ang unang nakapansin na hindi ordinaryong bata si Nilo pagdating sa pagguhit. Isang araw, habang umiikot siya sa mga mesa, napahinto siya sa likod ni Nilo. Ang ginuguhit nito ay hindi lang simpleng bahay o bundok. Iginuhit niya ang isang maliit na ina at anak sa harap ng malaking gate. Pero sa itaas ng gate ay may araw na sumisikat. Tila ba sinasabing hindi doon nagtatapos ang daan. Mahinang sabi ni Oriana. "Sinong nagturo sa'yo gumuhit ng ganito?" Nagkibit balikat ang bata. "Wala po. Kapag may naiisip po ako, nilalagay ko lang sa papel." Tumingin si Oriana kay Maricela na nakaupo sa gilid. May hawak na laptop at nag-aayos ng financial records. "Maricela," tawag nito. "May gift ang anak mo." Napangiti si Maricela ng pagod. "Mahilig lang po siya talaga." "Hindi lang hilig ito," sabi ni Oriana. "May puso ang drawings niya. May kwento." Nang gabing iyon, habang tulog si Nilo, tinignan ni Maricela ang mga guhit ng anak. Noon niya napagtanto na habang siya ay abala sa pagligtas sa katawan ni Nilo, may isa pa pala siyang kailangang alagaan, ang pangarap nito. At sa unang pagkakataon, hindi niya naisip kung magkano ang kailangan. Hindi niya naisip kung paano siya hahadlangan ng pamilya niya. Ang naisip niya lang ay, kaya kong humanap ng paraan. Habang gumaganda ang kalagayan ni Nilo, unti-unti ring bumabangon ang buhay ni Maricela. Sa unang linggo ng trabaho niya kay Mr. Elian Cortez, simpleng pag-aayos lang ng records ang ipinagawa sa kanya. May mga mali sa resibo, hindi tugmang inventory ng gamot at report ng ilang rural clinics na ilang buwan nang hindi na isasaayos. Halos gabi-gabi siyang puyat, pero hindi siya nagreklamo. Kapag natutulog si Nilo, binubuksan niya ang laptop. Kapag may check-up ang anak, dinadala niya ang notebook para isulat ang mga kailangang habulin sa trabaho. Kapag napapagod siya, iniisip niya ang sinabi ni Elian. Trabaho ito, hindi awa. At iyon ang nagpapatibay sa kanya. Matapos ang isang linggo, tinawag siya ni Elian sa opisina ng center. Naroon din si Miss Benilda, hawak ng ilang printed reports. "Maricela," sabi ni Elian, "alam mo bang sa loob lang ng 7 araw nahanap mo ang inventory leak na 3 buwan nang hindi makita ng admin staff?" Napakapit si Maricela sa hawak niyang ballpen. "May mali po ba sa ginawa ko?" Bahagyang natawa si Elian. "May tama, sobra. May clinic tayong nawawalan ng gamot dahil doble ang encoding sa deliveries. Hindi malaking korupsyon, pero malaking kapabayaan. Naayos mo iyon." Hindi agad nakasagot si Maricela. Sanay siyang pagaitan. Sanay siyang sabihang kulang, mali, hindi sapat. Kaya nang narinig niya ang papuri, parang hindi agad niya alam kung saan iyon ilalagay sa sarili.
Ibig sabihin po ba at tapos na ang trial work ko? Ibig sabihin, sagot ni Elian, gusto kitang kunin bilang operations consultant. Part-time muna habang nagpapagaling si Nilo, pero mas mataas ang bayad at kapag handa ka na, maaari nating palawakin ang hawak mong trabaho. Napatitig si Maricela sa kanya. Sir, sigurado po kayo. Hindi ako nag-aalok dahil naaawa ako. Nag-aalok ako dahil magaling ka. Paglabas niya ng opisina, hindi niya agad sinabi kanino man. Pumunta muna siya sa maliit na garden sa likod ng center, umupo sa bench at doon tahimik na umiyak. Hindi iyon luha ng pagkawasak gaya ng nasa mansyon. Iba iyon. Luha iyon ng isang taong matagal pinagkaitan ng tiwala sa sarili at ngayon ay unti-unting natutuklasang hindi pala siya walang halaga. Nang matagpuan siya ni Drina, dala nito ang 2 basong kape. Uy, sabi ng kaibigan, bakit ka umiyak? May nangyari ba kay Nilo? Ilihil ni Maricela at natawa habang umiiyak. Tinanggap nila ako. Consultant na ako. Napanganga si Drina. Mari, yun ang iniiyak mo? Hindi ko alam kung paano maging masaya nang hindi natatakot na may kapalit. Dahan-dahang umupo si Drina sa tabi niya at yunakap siya. Sanayin mo na. Deserve mo yan. Samantala, sa San Isidro, ibang klase naman ang pag-ikot ng mundo. Sa mansyon ng mga Veira, hindi na kasing aliwalas ang umaga. Madalas nang sarado ang study room ni Donato. Dumadalas ang pagpunta ni Attorney Baltasar Quinto at ang dating mayabang na Criselda ay madalas nang iritable. Palakad-lakad habang kausap sa telepono si Rufino Aldiguer. Sir Rufino, konting panahon lang, sabi ni Criselda isang hapon. Pilit pinapaganda ang boses. Miss Vera, hindi ako naglalabas ng pondo sa lupang may usapin sa pagmamay-ari. Ang sabi ng team ko, hindi malinaw ang karapatan ninyo sa bahagi ng lupa ni Severina Veira Latagan. Family matter lang iyon. Business matter na yon kapag ginamit ninyo sa collateral. Nang matapos ang tawag, ibinagsak ni Criselda ang cellphone sa mesa. Pa, mawawala ang investor kapag hindi natin naayos ito. Nakaupo si Donato, hawak ang lumang kopya ng titulo. Alam ko. Then do something. Tinignan siya ni Criselda, pagod at galit. Akala mo bang hindi ko ginagawa? Hindi sumasagot ang kapatid mo. Hindi ko siya kapatid kapag problema ang dala niya. Nasa kabilang gilid si Perlita. Tahimik, ngunit halatang nababalisa. Sa unang pagkakataon, may mga bisitang hindi na sumasagot sa imbitasyon niya. May mga kaibigang dati mabilis lumapit sa kanila na ngayon ay tila nag-iingat. Sa bayan, nagsisimula ng kumalat ang bulong-bulungan na may problema ang lupain ng mga Veira. Ang pinagmula ng ilan sa mga bulong ay si Mang Saro. Hindi siya naninira, hindi siya nagsisinungaling. Ngunit nang tanungin siya ng ilang kapitbahay kung bakit bumalik si Maricela sa mansyon at umalis na umiiyak, hindi na niya napigilang magsalita. May sakit ang anak niya, sabi ni Mang Saro sa maliit na tindahan ni Lira May nang minsang bumaba ito para bumili ng kape. Nagmakaawa siya, pero hindi ko narinig na tinulungan nila. Natigilan ng mga tao. Si Lira May na dati nang tumulong kay Maricela ay napahawak sa dibdib. Diyos ko, sarili nilang apo. Hindi ko nasasabihin ng iba, dagdag ni Mang Saro. Pero kung may hustisya sa mundo, sana dumating iyon habang buhay pa ang mga nasaktan. Mula roon, ang dating takot ng mga tao sa Veira ay napalitan ng ingat at pagkadismaya. Hindi ito iskandalong maingay, ngunit sapat para maramdaman ng pamilya ang unti-unting paglamig ng tingin ng bayan. Dumating din sa pandinig ni Kapitana Elowen Rivas ang usapin tungkol sa lupa ni Severina. Si Kapitana Elowen ay hindi kaibigan ng mga Veira, hindi rin siya kaaway. Ngunit kilala siya sa pagiging masinop at hindi madaling pasunod sa pangalan ng mga mayayaman. Tinawag niya si Mang Saro sa barangay hall. Mang Saro, sabi niya, totoo bang may dating habilin si Doña Severina tungkol sa lupa? Opo, Kapitana. Hindi ko hawak ang papeles pero alam ni Father Gavino. Siya ang kinausap noon ni Doña Severina bago pumanaw. Dahil dito, pinatawag ni Kapitana Elowen si Father Gavino, ang matandang pari sa San Isidro. Maputi na ang buhok nito, mabagal lumakad, ngunit malinaw pa rin magsalita. Father, tanong ni Kapitana, may alam po ba kayo tungkol sa lupa ni Severina Veira Latagan?
Tumanggo ang pari. May sulat siyang iniwan noon. Hindi siya legal document na gaya ng titulo, ngunit malinaw ang nais niya. Ayaw niyang mapunta sa kamay ni Donato ang bahaging iyon. Para kay Maricela iyon. Sabi niya, sa batang hindi nila minahal ng tama, ibigay ang lupaing may katahimikan. Napabuntong hininga si Kapitana Elowin. Kung ganon, hindi pwedeng basta-basta gamitin ng mga Vera ang lupang iyon. Hindi, sagot ng pari. At kung kailangan kong magsalita, magsasalita ako. Habang lumalalim ang bitak sa San Isidro, lumalakas naman si Maricela sa Baguio. Makalipas ang 3 buwan, nakakalakad na si Nilo sa garden ng center kahit dahan-dahan. Hindi pa ito lubusang malakas, pero malayo na sa batang halos hindi makadilat noong dumating sila. Minsan, habang nakaupo si Maricela sa bench at nagbabasa ng report, nakita niyang magkasamang naglalakad sina Nilo at Tavio. Hawak ni Nilo ang sketchpad, habang si Tavio naman ay may librong nakasuksok sa ilalim ng braso. "Ma!" tawag ni Nilo. "Tignan mo po." Ipinakita niya ang drawing, isang malaking bahay na hindi mansyon, kundi parang pahingahan. May mga bata sa bakuran, may puno ng mangga, may maliit na chapel. Sa gilid, may babaeng nakatayo, hawak ang kamay ng bata. "Ano ito, anak?" "Bahay po para sa mga batang may sakit, pero hindi malungkot. Maraming araw." Napatingin si Maricela sa drawing. Hindi niya pa alam noon, ngunit ang simpleng guhit na iyon ang magiging binhi ng isang pangarap na mas malaki pa sa paghihiganti. Sa mga sumunod na buwan, lalo pang lumawak ang trabaho niya kay Elian. Hindi na lang siya nag-aayos ng records, nakapagbigay siya ng sistema para matumbayan ng gamot, gastos, donasyon at pasyente sa klinik. Humama sa kanya ang staff. Si Miss Benilda na dati nang maingat lang makitungo ay naging parang ate niya. Si Doktora Hiliane naman ay madalas siyang sabihan, "Maricela, huwag mong kalimutang kumain, hindi ka computer." Isang hapon, tinawag siya ni Elian sa opisina. "May pupunta rito bukas, may mga taong naghahanap sa'yo. Vera ang apelido." Namlamig ang kamay ni Maricela, ngulit hindi na siya katulad noon na agad nanginginig sa takot. "Sino po?" "Donato, Perlita at Criselda. Hindi ko bibigyan ng access kay Nilo, pero kung gusto mo silang harapin sa conference room, may staff na kasama." Matagal na natahimik si Maricela. Sa isip niya, bumalik ang sala ng mansyon, ang tawa ni Criselda, ang boses ni Perlita, ang pananahimik ni Donato. Ngunit kasabay nito, nakita rin niya ang sarili sa mga nakaraang buwan. Nagtrabaho, lumaban, nagbantay, bumangon. Hindi na siya ang babaeng lumabas sa gate na wasak at walang kakampi. "Harapin ko sila." Sabi niya. Kinabukasan, dumating ang itim na sasakyan ng mga Vera sa harap ng recovery center. Bumaba si Donato, mas payat at mas pagod kaysa dati. Sumunod si Perlita, suot pa rin ang perlas, ngulit wala na ang dating kinang ng mukha. Si Criselda naman ay halatang inis na inis. Hindi bagay sa kanya ang simpleng paligid ng center. "Saan siya?" tanong agad ni Criselda sa receptionist. Bago pa makasagot ang staff, bumukas ang pinto ng conference room. Lumabas si Maricela. Simple ang suot niya. Cream blouse, dark slacks, nakapusod ang buhok. Wala siyang alahas maliban sa rosaryo ni Severina na nakabalot sa pulso. Ngulit sa tindig niya, may isang bagay na hindi nila nakita noon. Kapayapaan. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya umiwas. Hindi siya umiyak. Tumingin siya sa tatlo at mahinahong nagsalita. Kung tungkol ito kay Nilo, hindi ninyo siya makikita. Nanigas si Perlita. "Maricela, kung tungkol ito sa lupa ni Lola Severina," putol niya. "Sa abogado ko kayo makipag-usap." Napakurap si Donato. "Abogado?" "Oo pa," sagot ni Maricela. "Hindi na ako pumipirma ng kahit ano nang hindi na uunawaan. Hindi na ako natatakot sa apelyido ninyo." Si Criselda ay napatawan ng pilit. "Ang yabang mo na ngayon." Tumingin si Maricela sa kanya. Hindi galit, hindi rin takot. Hindi ito yabang, Criselda. Ito ang itsura ng taong hindi na ninyo kayang durugin. Tahimik ang paligid. Sa likod ni Maricela, nandoon sina Elian Cortez, Miss Benilda Arcache at Sister Amalia Natividad. Hindi nakikialam, ngulit malinaw na naroon kung kinakailangan niya ng suporta
mata. Sa unang pagkakataon, ang mga Vera ang nakatayo sa lugar na hindi sila ang may kontrol. At sa unang pagkakataon, si Maricela ang may karapatang magsabing tapos na ang dating buhay na paulit-ulit siyang pinababalik sa sakit. Hindi pa doon nagtatapos ang laban, may mga papeles pang haharapin, kasinungalingang bubunyagin at pananagutang sisingilin. Ngulit sa araw na iyon, malinaw ang isang bagay. Ang babaeng minsan lumuhang palabas ng mansyon ay bumangon na at ang pamilyang minsang tumawa sa kanyang pagmamakaawa ay nagsisimula ng lumuhod sa bigat ng sarili nilang kasalanan. Bago tayo magtapos sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanunood ngayon. Minsan, ang pinakamatinding tagumpay ng isang taong sinaktan ay hindi ang gantihan ang nanakit sa kanya, kundi ang umabot sa puntong hindi na niya kailangang patunayan ang halaga niya sa kanila. Sa loob ng conference room ng Recovery Center sa Baguio, tila huminto ang oras matapos sabihin ni Maricela na hindi na siya natatakot sa apelyido ng mga Vera. Nakatayo siya sa harap ni Donato, Perlita at Criselda. Sa likod niya ay sina Mr. Elian Cortez, Miss Benilda Arcache at Sister Amalia Natividad. Hindi sila nagsasalita pero ang presensya nila ay sapat para ipaalala kay Maricela na hindi na siya nagigisa. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa sala ng mansyon, hawak ang medical abstract ng anak habang pinagtatawanan ng sariling pamilya. Ngayon, ibang Maricela ang harap nila. Mas payat pa rin siya kaysa dati. May pagod pa rin sa mga mata, ngunit may liwanag na hindi na kayang patayin ng insulto. Ang liwanag ng isang inang na lampasan ang pinakadilim ni gabi at natutong tumayo kahit walang kamay ng pamilya na umalalay sa kanya. Maricela, maingating sabi ni Donato, pilit pinapakalma ang boses. Bahagyang napangiti si Maricela, ngunit hindi iyon ngiti ng tuwa. Ngiti iyon ng taong alam na alam ang galaw ng kaharap niya. Hindi rin kami pumunta rito para makipag-away, sagot niya. Pumunta kayo rito dahil kailangan nyo ang pirma ko. Natahimik si Donato. Si Perlita, na sanay manguna sa usapan, ay napahigpit ang hawak sa kanyang bag. Halata sa mukha niya ang inis, ngunit pinipilit niyang magmukhang masasaktan. Anak, sabi niya, malambot ang tinig na hindi bagay sa alaala ni Maricela. Huwag mo naman sabihin yan. Ina mo pa rin ako. Dahan-dahang napatingin si Maricela sa kanya. Noong bata siya, iyon ang pinakagusto niyang marinig, na may ina siya, na may babaeng yayakap sa kanya kapag natalo siya, kapag napagod siya, kapag may sakit siya, kapag natatakot siya sa mundo. Pero sa loob ng maraming taon, ang salitang ina kay Perlita ay naging palamuti lamang, magandang pakinggan sa harap ng mga bisita, ngunit walang laman kapag sila na ang magkaharap. Ina, mahinang ulit ni Maricela. Nung lilalagnat si Nilo at nagmamakaawa ako, hindi mo naalala na ina ka rin. Nung sinabi mong hayaan nang mamatay ang anak ko, hindi mo naalala na lola ka niya. Napalunog si Perlita. Nadala lang ako ng galit, hindi galit ang narinig ko, kawalan ng awa. Sumingit si Criselda, hindi na makapagpigil. Ate, huwag ka namang magmamalinis. Alam naming may pera ka na ngayon, may insurance ka pala, may trabaho ka na. Bakit mo pa kaming pinapamukhang masama? Hindi agad sumagot si Maricela. Tinitigan niya ang kapatid na minsang tuwang-tuwa sa bawat pagbagsak niya. Noon nasasaktan siya sa bawat salita ni Criselda. Ngayon, nakikita na lang niya ang isang babaeng sanay makipagkompetensya kahit walang laban na dapat ipanalo. Hindi ko kayo pinagmukhang masama, sagot niya. Ipinakita ninyo iyon ng kayo lang. Pumasok sa silid si Attorney Samira Luntok, ang abogadang kinuha ni Mr. Elian upang tulungan si Maricela. Maayos ang tindig nito. Kalmado ang mukha, may bitbit na makapal na folder. Hindi ito maingay magsalita pero bawat kilos nito ay may bigat. Magandang hapon, bati ni Attorney Samira. Ako si Attorney Samira Luntok, legal counsel ni Miss Maricela Sarmiento. Napatingin si Donato kay Elian. Pagkatapos kay Maricela, kailangan pa ba talaga ng abogado? Pamilya ito. Pamilya po ba ang tawag ninyo kapag kailangan ninyo ang pirma niya, pero nung kailangan niya ang tulong para sa anak niya, hindi ninyo siya tinuring nakadugo? Walang nakasagot. Inilapag ni Attorney Samira ang folder sa mesa at binuksan ito. Linawin natin ang usapin. Ang lupang iniwan ni Severina Vera Latagan ay may bahagi na malinaw na nakatalaga kay Maricela batay sa mga dokumentong hawak namin, kasama ang testimonya ni Father Gavino at ilang supporting records mula sa barangay. Ngulit ayon sa mga dokumentong nakuha namin, ginamit ng Vera Holdings ang nasabing lupa bilang bahagi ng collateral sa expansion proposal kay Mr. Rufino Aldeguer nang walang pahintulot ni Miss Sarmiento. Namutla si Criselda. Hindi pa naman finalize iyon, mabilis niyang sabi. Ngunit ipinakita na ito sa investor bilang bahagi ng available assets,
Sagot ni Attorney Samira. May kopya kami ng proposal. Napatingin si Donato kay Criselda. Saan nanggaling ang kopya? Hindi sumagot si Criselda. Si Perlita naman ay umupo na. Tila biglang nanghina. Marisela, hindi mo ba kayang palampasin ito? Sa huli, pamilya mo pa rin kami. Kapag bumagsak ang negosyo, marami ang maaapektuhan. Naramdaman ni Marisela ang kirot sa dibdib. Dahil sa unang pagkakataon, ginamit na naman nila ang salitang pamilya hindi para magmahal, kundi para takutin siya. Maraming naapektuhan noon ta. Naapektuhan si Raviel noong ipinahiya ninyo kahit wala namang siyang ginawa sa inyo. Naapektuhan ako nang pinalayas ninyo ako. Naapektuhan si Nilo nang marinig niyang ayaw siyang kilalanin ng sarili niyang lolo at lola. Pero kailan ninyo kami iniisip? Anak, mahinang sabi ni Donato. Napatingin siya sa ama. Sa mukha nito may pagod na hindi niya nakita noon. May edad na si Donato. Hindi na ito ang lalaking parang hindi kayang yumuko. Ngunit hindi sapat ang pagtanda para burahin ang pananakit. Pa, sabi ni Marisela, kung humingi kayo ng tawad noong araw na yon, kahit wala kayong maibigay na pera, baka iba ang lahat. Kung sinabi ninyo lang na, anak, wala kaming maitutulong ngayon pero sana gumaling si Nilo, baka hindi ako lumayo ng ganito. Pero tinawanan ninyo ako. Tinawanan ninyo ang sakit ng anak ko. Dahan-dahang napaupo si Donato. Yumuko ito at hinawakan ng noo. Hindi ko alam kung bakit naging ganun ako katigas, mahinang sabi. Alam ko kung bakit. Dahil mas mahalaga sa inyo ang kontrol kaysa sa pagmamahal. Nanginginig ang labi ni Donato. Nagkamali ako. Tahimik ang buong silid. Matagal na hinintay ni Marisela ang salitang iyon. Noong bata siya, hinintay niya iyon kapag hindi siya pinuri. Noong pinalayas siya, hinintay niya iyon sa gate. Noong namatay si Raviel, lihim niyang hinintay na may mensaheng dumating mula sa kanila. Noong nagkasakit si Nilo, hinintay niya iyon hanggang sa huling sandali. Ngunit may mga salitang kapag huli nang dumating, hindi na kayang ibalik ang nasira. Siguro nga po. Pero ang pag-amin ninyo ngayon ay hindi lisensya para iligtas ko kayo sa lahat ng bunga ng ginawa ninyo. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Kapitana Elowen Rivas kasama si Father Gavino at si Mang Saro. Kasunod nila ang isang opisyal mula sa Municipal Records Office na may dalang envelope. Hindi inaasahan ni Donato ang pagdating nila. Anong ginagawa ninyo rito? Singhal ni Criselda. Kami ang tinawag, sagot ni Attorney Samira, para sa pagpapatunay. Lumapit si Father Gavino kay Marisela at mahinang tumunog. Anak, matagal nang dapat lumabas ang katotohanan. Si Mang Saro naman ay nakayuko pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya takot na magsalita. Ako po ang nakarinig ng usapan noon. Pinag-uusapan nila ni Attorney Baltazar kung paano makukuha ang pirma ni Ma'am Marisela. Nung hindi siya sumagot sa tawag, narinig ko pong sinabi ni Ma'am Criselda na pwedeng gawa ng authorization kung kinakailangan. Sinungaling, sigaw ni Criselda. Kumalma si Kapitana Elowen. May text messages din na nakuha mula sa dating assistant ni Attorney Baltasar. Kusang nagbigay ng statement ang assistant nang malaman niyang posibleng madamay siya sa pamimike ng dokumento. Nang marinig iyon, tuluyang nawala ang kulay sa mukha ni Criselda. Tumingin si Donato sa anak niyang bunso. Criselda, totoo ba ito? Nais ko lang iligtas ang negosyo. Sigaw ni Criselda, umiiyak na sa galit. Lahat tayo mawawala kapag hindi pumirma si ate. Ano bang gusto ninyong tawin ko? Hindi mo iniligtas ang negosyo. Malamig na sabi ni Attorney Samira. Nilubog mo kayo sa kasong falsification at fraud. Si Perlita ay napahawak sa dibdib. Diyos ko! Sa mga sumunod na linggo, mabilis na gumulong ang kaso. Si Attorney Baltazar Quinto, na unang nagtangkang itanggi ang lahat, ay nahuli nang nagkatugma ang testimonya ng kanyang assistant, ang draft documents at ang digital records ng proposal. Inamin niyang may plano silang gumawa ng authorization letter na lalabas na pinapayagan ni Marisela ang paggamit sa lupa sakaling hindi nila ito mapapirma. Si Criselda naman ay hindi nakulong agad. Ngunit isinalim sa kaso at tinanggalan ng karapatang humawak ng anumang dokumento sa negosyo ng pamilya habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Si Donato,
Dahil sa kapabayaan at pagpapaubaya sa maling galaw ng abogado at ni Criselda, ay napilitang umatras sa expansion deal. Si Rufino Aldeguer ay tiluyang umalis sa proyekto at ang ilang ari-arian ng Vera Holdings ay kailangang ibenta para mabayaran ng mga utang. Hindi naghiyawan si Maricela nang nangyari iyon. Hindi siya nagdiwang. Hindi siya pumunta sa San Isidro para ipamukha sa kanila ang pagkatalo nila. Tahimik lang niyang pinirmahan ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lupa ni Severina ay mananatili sa kanya. Hindi niya iyon ibinenta sa mga developer. Hindi niya ginawang resort para kumita ng malaki. Sa halip, naalala niya ang drawing ni Nilo. Ang bahay para sa mga batang may sakit, may puno ng mangga, may araw, at may lugar kung saan walang batang mararamdamang pabigat siya dahil may sakit siya. Isang gabi, habang magkasama sila ni Nilo sa veranda ng recovery center, ipinakita niya sa anak ang blueprint na ipinagawa niya sa kaibigan ni Elia na arkitekto. "Anak," sabi ni Maricela, "naalala mo yung drawing mo ng bahay para sa mga batang may sakit?" "Opo," sagot ni Nilo. "Mas malusog na ito ngayon. May kulay na ang pingsik at hindi na nanginginig ang kamay kapag humahawak ng lapis. Gagawin natin iyon." Nanlaki ang mata ng bata. "Totoo po?" Tumanggo si Maricela. "Sa lupa ni Severina. Tatawagin natin siyang Severina House of Hope. Para po sa mga batang katulad ko?" "Oo, para sa mga batang katulad mo at para sa mga nanay na katulad ko noon na hindi alam kung saan hihingi ng tulong." Yumakap si Nilo sa kanya. "Ma, proud po ako sa iyo." Sa simpleng pangungusap na iyon, parang napawi ang maraming taong pananakit. Lumipas ang 2 taon. Sa dating tahimik na lupa ni Severina sa San Isidro, itinayo ang Severina House of Hope. Hindi ito marangyang gusiling, ngunit maaliwalas. May malalaking bintana, maliwanag na kwarto, maliit na klinik, art room, garden, at chapel sa gilid. May puno ng mangga sa bakuran, at sa ilalim nito madalas nakaupo ang mga batang nagpapagaling habang gumuguhit, nagbabasa, o nakikinig ng kwento ni Sister Amalia. Si Miss Benilda ang naging head social worker. Si Doktora Heliane at Doktora Calista ay nagtutulungan sa medical program. Si Miss Oriana ang namahala sa art therapy. Si Tavio, na gumaling na rin, ay madalas bumisita para magbasa ng kwento sa mga batang pasyente. Si Drina naman tuwing bakasyon sa eskwelahan ay nagtuturo ng basic reading classes sa mga batang matagal nang nawala sa paaralan dahil sa sakit. Si Mr. Elian Cortez ay naging pangunahing donor at partner ng foundation, ngunit lagi niyang sinasadi sa mga bisita, "Hindi akin ang lugar na ito, pangarap ito ng mag-ina." Si Nilo, na ngayon ay mas malakas na, nakakuha ng scholarship sa isang arts program. Ang mga drawing niya ay nakasangit sa hallway ng Severina House of Hope, mga eroplano, bundok, bahay, at mga batang may hawak na araw. Hindi na siya ang batang nakahiga sa ospital na nagtatanong kung magastos ba siyang anak. Isa na siyang batang naniniwalang ang talento niya ay pwedeng maging ilaw ng iba. Isang apon, dumating sina Donato at Perlita sa gate ng Severina House of Hope. Wala na ang dating karangyalan sa kanila. Simple ang damit ni Donato. Si Perlita naman ay wala ng suot na perlas. Matagal silang nakatayo sa labas bago sila pinasukin ni Mang Saro, na ngayon ay tagapag-alaga ng garden sa foundation. "Ma'am Maricela," sabi ni Mang Saro pagdating sa opisina, "narito sila." Alam na ni Maricela kung sino ang tinutukoy niya. Huminga siya ng malalim at tumanggo. Sa garden niya sila hinarap, hindi sa opisina, hindi sa conference room. Sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan tanaw ang mga batang tumatawa habang nagpipinta. Tahimik lumapit si Donato. Sa unang pagkakataon, hindi ito nagsalita na parang may utos. "Maricela," Sabi niya, "Hindi kami pumunta para kunin ka pabalik. Alam naming wala na kaming karapatang hilingin iyon." Tahimik siyang nakinig. "Pumunta kami para humingi ng tawad. Kahit alam naming huli na." Si Perlita ay umiiyak, ngulit hindi na gaya ng dating pag-arte. Wala nang audience na kailangang kumbinsihin. Wala nang negosyo na kailangang iligtas. Taning harap lang niya ang anak na minsan niyang sinaktan. "Hindi ko alam kung paano ko nasabi iyon kay Nilo." Nanginginig niyang sabi,
Walang araw na hindi bumalik sa akin ang salitang iyon. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo. Hindi ko rin hinihiling na tanggapin mo kami. Gusto ko lang sabihin na mali ako. Napakasama kong ina. Matagal na tumahimik si Maricela. Sa malayo, narinig niya ang tawa ni Nilo habang tinuturuan ng isang batang gumuhit ng pakpak ng eroplano. Napatingin siya roon at doon niya naramdaman ang sagot. Hindi na galit ang bumubuhay sa kanya. Hindi na sakit. Hindi na pagnanais na makita silang lumuhod. Kalmado na ang puso niya. Pinapatawad ko na kayo, sabi niya. Napatingin sina Donato at Perlita. Tila hindi makapaniwala. Pero hindi ibig sabihin noon ay babalik tayo sa dati. Dagdag ni Maricela. Hindi na ako babalik sa bahay ninyo. Hindi ko rin ibibigay sa inyo ang lugar na dapat ninyong hawakan sa buhay ni Nilo. Kailangan ninyong tanggapin na may mga pintong nagsasara dahil sa mga salitang hindi na mababawi. Tumulo ang luha ni Donato. Naiintindihan ko. Kung gusto ninyong tumulong dito, sabi ni Maricela, pwede kayong magsimula bilang volunteers. Walang espesyal na trato, walang pangalan, walang Vera privilege. Kung tunay ang pagsisisi ninyo, matuto kayong maglingkod ng walang kapalit. Hindi agad nakasagot si Perlita, ngulit dahan-dahan itong tumango. Mula sa gilid, lumapit si Nilo. Nakita niya ang lolo at lola niya at saglit siyang tumigil. Hindi siya tumakbo palapit, hindi rin siya nagtago. Tumingin lang siya sa kanyang ina, naghihintay ng senyales kung ligtas ba. Ngumiti si Maricela ng marahan. Anak, sabi niya, sila ang lolo at lola mo. Nagkamali sila noon. Ngayon, sinusubukan ilang matuto. Lumapit si Donato ngunit hindi niya hinawakan si Nilo. Lumuhod muna siya upang pumantay sa bata. Nilo, hindi mo kailangang tawagin akong lolo kung hindi ka pa handa. Pero gusto kong sabihin na mali ako. Hindi kita dapat itinanggi. Matagal na tumingin si Nilo sa kanya. Pagkatapos ay mahinang sinabi ng bata, bawal po dito ang naninigaw sa may sakit. Napahagulgol si Perlita sa likod. Tumanggo si Donato. Opo, pangako. Hindi iyon perpektong pagkakasundo. Hindi iyon biglang balik sa masayang pamilya. Ngulit iyon ay makatotohanang simula ng pananagutan. Hindi para burahin ng nakaraan, kundi para hindi na ito maulit. Lumipas pa ang mga buwan at naging tahimik na bahagi ng foundation sina Donato at Perlita. Si Donato ay tumutulong sa logistics at minsan ay nagbubuhat ng kahon ng gamot. Si Perlita naman ay nag-aaral gumawa ng simpleng pagkain para sa mga bata. Awkward sa una, ngulit unti-unting natutong magtanong bago magsalita. Hindi sila naging bida sa buhay ni Maricela. Hindi rin sila agad naging pamilya sa dating kahulugan. Ngulit natuto silang maging tao. Si Criselda naman ay matagal bago muling nagpakita. Matapos ang kaso, napilitan siyang magtrabaho sa isang maliit na firm sa Manila, layo sa proteksyon ng apelyido niya. Sa liham na ipinadala niya kay Maricela, unang isinulat niya ang salitang sorry nang walang palusot. Hindi pa handa si Maricela na makipagkita sa kanya, ngunit hindi ni sinunog ang liham. Itinago niya ito sa drawer, hindi bilang pangako ng pagbabalik, kundi bilang patunayan na kahit ang pinakamatigas na tao ay pwedeng magsimulang matutong yumuko. Isang maliwanag na umaga, ginanap ang maliit na anniversary celebration ng Severina House of Hope. Walang engranding programa, may mga lobo, pansit, tinapay mula sa bakery ni Aling Tesang at mga painting ng mga batang pasyente na nakasambit sa bakuran. Dumating si Mang Odon sakay ng tricycle niya, bitbit ng ilang bisita sa terminal. Si Lira May ay nagdala ng juice. Si Kuya Temyong ay tumulong mag-ayos ng mga upuan. Si Father Gavino ay nagbigay ng maikling dasal. Tumayo si Maricela sa harap ng lahat, katabi si Nilo. Ang lugar na ito, sabi niya, ay hindi itinayo dahil may taong gustong maghiganti. Itinayo ito dahil may mga batang kailangang mabuhay at may mga magulang na kailangang maramdaman na hindi sila nag-iisa. Noong panahon na walang-wala ako, may mga taong nagbigay kahit maliit ang kaya nila. Sila ang nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi lang dugo. Minsan ang pamilya ay ang mga taong nananatili kapag wala ka ng maibigay. Tahimik na nakinig ang lahat. Pagkatapos ng programa, naupo si Maricela sa ilalim ng puno ng mangga. Lumapit si Nilo,
Hawak ang bagong drawing. Ipinakita niya iyon sa kanyang ina. Ang isang malaking hatay, maraming bata, at isang babae sa gitna na may hawak na ilaw. "Ikaw po yan, ma," sabi ni Nilo. Ngumiti si Maricela. "Bakit may hawak akong ilaw?" "Kasi nooy madilim, ikaw ang hindi nawala." Niyakap ni Maricela ang anak. Sa langit, maliwanag ang araw. Sa paligid, may tawanan ng mga batang minsang nanghina ngulit ngayon ay unti-unting lumalakas. Sa di kalayuan, nakita niya sina Donato at Perlita na tahimik na namimigay ng pagkain sa mga pasyente. Hindi na niya naramdaman ang dating bigat sa dibdib. Hindi naging perpekto ang wakas nila, pero naging buo. Dahil natuto ni Maricela na ang tunay na tagumpay ay hindi ang mapabalik ang pagmamahal na ipinagkait sa kanya. Ang tunay na tagumpay ay ang makabuo ng mundong hindi na kailangang magmakaawa para sa pagmamahal. At habang nakasandal si Nilo sa balikat niya, marahang nitong sinabi, "Ma, tayo na po ba ang tutulong sa iba?" Hinaplos ni Maricela ang buhok ng anak at tumingin sa Severina House of Hope, sa bahay na isinilang mula sa sakit, tapang at pag-asa. "Oo anak," sagot niya.